Biglang kumislap ng kakaiba ang mga ilaw sa loob ng selda ng kulungan. Kasabay nito ang nakakabinging tunog ng defibrillator at isang malakas na pagsabog ng liwanag na tila yumanig sa buong silid. Nang muling magmulat ng mata si Jiang Huasa, isang death row inmate na ilang araw na lang ang hinihintay bago tuluyang bitayin, agad siyang napaatras sa matinding takot. May babaeng nakahandusay sa malamig na sahig ng selda. At ang mas nakakatakot, kaparehong-kapareho niya ito ng mukha. Nanginginig ang buong katawan na tumakbo siya papunta sa maliit na salamin sa gilid ng dingding. Ngunit sa isang tingin pa lang, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na si Jiang Huasa, kundi si Yul Jihai, ang elite lawyer na walang awang sumira sa huli niyang pag-asang mabigyan ng clemency. Paulit-ulit niyang sinampal ang sarili, desperadong umaasang isa lamang itong bangungot. Ngunit bawat hapdi ng kanyang balat ay lalong nagpapatunay na totoo ang lahat. Wala na siya sa sarili niyang katawan. Matapos ang isang misteryoso at kakilakilabot na insidente, ang kaluluwa ng isang death row inmate ay napunta sa katawan ng isa sa pinakakilalang abogado sa South Korea. At ngayon, ang babaeng minsang hinatulan niya ay siya nang naging sarili niya. Sa bago niyang katawan, nagsimulang maghanap si Huasa ng ebidensya upang ilantad ang taong nag-frame sa kanya at linisin ang kanyang pangalan mula sa kasong pagpatay na ibinintang sa kanya 34 taon na ang nakalipas. Si Huasa ay isang trahedyang bilanggo. Mali ang pagkakakulong sa kanya dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang nobyo noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Sa loob ng 34 na taon, nanatili siya sa kulungan na tila yon na ang magiging huling hantungan niya. Ngunit dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari, nagpalit sila ng katawan ni Hai. Matapos ang 34 taong pagkakakulong, muling nasilayan ni Huasa ang sikat ng araw. Samantala, ang malas na abogado ang napunta sa kanyang dating kalagayan sa kulungan. Sa halip na unahin ang pagbabalik ng katawan ni Hai, ang unang layunin ni Huasa matapos makalaya ay ang makahanap ng ebidensya upang maipaglaban muli ang kanyang kaso at mapatunayan ang kanyang inosente. Kasabay nito, nais din niyang makapaghiganti sa mga taong nagsinungaling laban sa kanya. Ilang araw bago ang insidenteng iyon, si Yul Jihai ay kilala bilang isang tanyag na abogado na hindi pa kailanman natalo sa korte. Nagtatrabaho siya sa SHC, isa sa pinakamalalaking law firm sa South Korea. Maganda, elegante at mayaman si Hai, ngunit napakalaki ng kanyang ambisyon. Handa siyang gawin ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin. Sa pagkakataong iyon, nais niyang maging shareholder ng kumpanya. Ngunit upang mangyari iyon, kailangan niyang tiyakin na ang babaeng death row inmate na si Jiang Huasa ay mananatiling nakakulong habang buhay. 34 na taon nang nagsisilbi ng sentensya si Huasa at kasalukuyan siyang dumaranas ng malubhang diabetes. Dahil dito, napagpasyahan ng Amnesty International na bawasan ang kanyang sentensya at palayain siya sa lalong madaling panahon. Upang mapigilan iyon, personal na pinuntahan ni Hai si Huasa sa kulungan. Sinadya niyang saktan ang damdamin nito sa pagsasabing wala rin naman itong perang pampagamot kapag nakalaya, kaya mas mabuting manatili na lamang siya sa kulungan. Ngunit tinanggap ni Huasa ang kanyang karamdaman dahil ang tanging nais niya ay makalaya upang maalagaan ang kanyang 70 taong gulang na ina na may demensya. Naniniwala si Hai na ang paghihirap ng ina ni Huasa ay bunga lamang ng mga kasalanan nito. Dahil sa galit, hinampas ni Huasa si Hai gamit ang isang kahoy hanggang sa mamagitan ang mga gwardiya ng kulungan. Gayunpaman, naging matagumpay ang plano ni Hai. Dahil sinaktan ni Huasa ang isang prestihiyosong abogado, malaki ang posibilidad na hindi na mababawasan ang kanyang sentensya. Dahil dito, labis na nasaktan si Huasa at umiiyak na humingi ng tawad sa kanyang matandang ina dahil hindi niya matutupad ang pangakong makakauwi siya. Matapos manalo si Hai, nagpagawa siya ng engrandeng hapunan mula sa isang chef. Ipinagdiriwang pala nila ang kaarawan ng kanyang kasintahan na si Gyojin, isang mahusay na psychiatrist sa Shanghai Hospital. Si Eugene ay nakababatang kapatid ni Gisan, isang makapangyarihang negosyante at chairman ng SHC Group. Si Gisan rin ang taong may kagustuhang manatiling nakakulong habang buhay si Huasa. Sa birthday celebration, binalak ni Hai na mag-propose kay Eugene. Ngunit biglang nasira ang lahat ng may misteryosong taong nagpadala ng lumang kahon kay Eugene habang sila ay magkasama. Agad niya itong nakilala bilang medicine box ng kanyang ama na nilagyan pa niya ng kanyang pangalan noong bata pa siya. Ang ama ni Eugene ay si Chairman Gisan, ang may-ari ng Shanghai Group na siyang parent company ng SHC Group. Sa loob ng kahon ay may lumang newspaper article tungkol sa kaso ni Huasa noong 34 taon na ang nakalipas. Ang biktima sa kaso ay si Dongbei, ang illegitimate son ni Chairman Gisan. Dahil kilala ang kanyang ama bilang babaero, matagal nang gustong malaman ni Eugene kung sino ang kanyang tunay na ina. Nang matanggap niya ang kahon at ang artikulo tungkol sa kaso ni Huasa, nagsimula siyang maghinala na maaaring si Huasa ang kanyang biological mother. Pagkatapos nito, kinausap ni Eugene ang kanyang nakatatandang kapatid na si Gisan. Ngunit nakita ni Gisan ang lumang kahon sa silid ni Eugene, kaya napilitan itong sabihin ang lahat. Nang tanungin ni Eugene kung sino si Dongbei, sinabi lamang ni Gisan na isa itong walang kwentang tao na hindi karapat-dapat tawaging anak ni Chairman Gisan. Alam ni Gisan na matagal nang hinahanap ng kanyang kapatid ang tunay nitong ina, kaya nangako siyang tutulungan niya ito. Gayunpaman, sinabi rin niyang huwag nang isipin pa si Huasa, malinaw na may itinatago si Gisan. Inakala ni Hai na tuluyan na niyang nawasak ang pag-asa ni Huasa, ngunit hindi inaasahan, dahil nabawi ang pagbabawas ng sentensya ni Huasa, kinailangan niyang hawakan ang apela ng kaso nito. Ibinigay ni Professor Kang, dating guro ni Hai, ang kaso sa kanya. Naniniwala si Professor Kang na inosente si Huasa kaya nais niyang muling mabuksan ang kaso.
Pagkatapos nito, iniabot niya kay Hai ang makapal na stack ng mga dokumento na matagal nang kinolekta ng ina ni Hwasa mula sa pulisya at korte sa loob ng 10 taon. Kahit galit na galit si Hai, wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kaso. Labis na nagulat ang SHC law firm nang malaman nila ang tungkol sa apela ni Jiang Hwasa. Ngunit dahil napakalaki ng ambisyon ni Yulji Hai na maging senior shareholder ng kumpanya, muli niyang tiniyak sa direktor na gagawa siya ng paraan upang manatiling nakakulong habang buhay si Hwasa. Dahil si Hai ang humahawak sa apela ni Hwasa, muli niyang pinuntahan ito sa kulungan. Alam niyang desperado si Hwasa na makalaya. Naniniwala si Hai na upang mabaligtad ang naging hatol, kailangan ni Hwasa ng bagong ebidensya. Bukod pa rito, kailangan din nitong mapatunayan na may ibang taong nag-utos o nag-udyok sa kanya upang patayin si Dongbae. Malinaw na hindi magiging madali ang lahat ng iyon. Pagkatapos nito, nanood si Hai ng balita tungkol kay Gisan. Narinig ni Hwasa ang pamilyar na boses kaya agad niyang inagaw ang computer upang tingnan ito. Nang makita niya ang lalaki sa balita, labis siyang nabigla. Sinabi niyang si Dongbae iyon. Ayon sa kaso noong 34 taon na ang nakalipas, si Hwasa ang pumatay kay Dongbae. Kaya nakapagtataka kung bakit sinabi niyang si Gisan si Dongbae. Dahil sa matinding pagkabigla, inatake sa puso si Hwasa. Sa kabila ng babala ng kanyang kapatid, nagtungo si Gyojin sa kulungan dahil sa kanyang matinding pag-uusisa at humiling na makita si Hwasa. Ngunit eksaktong oras ding iyon nang magkaroon ng emergency announcement sa loob ng kulungan. Nagkaroon ng cardiac arrest si Hwasa. Agad na nagdala ng defibrillator ang doktor, ngunit may isa pang bilanggo sa selda na nangangailangan din ng agarang lunas kaya napilitan itong ipaubaya ang kaso kay Eugene. Matapos ikabit ang defibrillator, nagsimula si Eugene ng CPR kay Hwasa. Biglang may kakaibang liwanag na lumitaw. Sa labas ay nagtipon ang maitim na ulap habang sa loob ay kumikislap ng nakakatakot ang mga ilaw. Sa gitna ng kaguluhan, nadula si Hai at bumagsak sa mga bisig ni Hwasa. Doon nagsimulang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Nang magkamalay si Hwasa, nakita niya ang isang babaeng kamukhang kamukha niya. Dahil dito, dali-dali siyang tumingin sa salamin at natigilan sa kanyang nakita. Napagtanto niyang nasa katawan na siya ni Hai. Nataranta siya at paulit-ulit na sinampal ang sarili upang matauhan, ngunit napagtanto niyang hindi ito panaginip kundi totoong nangyayari. Agad namang isinakay ng prison guard si Hwasa sa sasakyan. Ngunit dahil 34 taon siyang nakulong at nahiwalay sa lipunan, wala siyang alam tungkol sa mga modernong sasakyan kaya napilitan siyang maglakad pauwi. Sakto namang dumating si Eugene gamit ang kanyang kotse. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang kasintahan nang hindi niya alam na si Hwasa na ang nasa katawan ni Hai. Samantala, si Hai ay nawalan pa rin ng malay matapos makuryente. Nang magising siya at gustong gumamit ng banyo, kinailangan pa niyang hintayin ang gwardiya upang tanggalin ang posas niya. Katulad ni Hwasa, labis ding nabigla si Hai nang makita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Sa sobrang takot, napaiyak siya, ngunit alam niyang walang mangyayari kung iyak lamang siya. Napagtanto ni Hai na ang katawan niya ay inookupahan ngayon ni Hwasa kaya nagpasya siyang hanapin ito. Habang nasa banyo ang gwardiya, mabilis na tumakas si Hai. Nagnakaw siya ng cellphone ng ibang pasyente at tinawagan ang sarili niyang numero. Agad naman itong sinagot ni Hwasa. Ibinigay ni Hai ang kanyang lokasyon at pinapunta roon si Hwasa, ngunit itinapon lamang ni Hwasa ang cellphone sa lababo. Labis na nagtaka si Eugene sa kanyang ginawa, ngunit hindi sinabi ni Hwasa ang katotohanan at nagkunwari lamang siyang si Hai. Kasabay nito, lumabas si Hai sa lobby at nakita siya ng gwardiya. Agad siyang sumakay ng taxi at tumakas. Hinabol man siya ng gwardiya, huli na ang lahat. Kalaunan, nagtungo si Hai sa isang convenience store. Dumating din doon si Hwasa upang makipagkita sa kanya. Labis na nabigla si Hai nang makita ang dating bilanggo na gumagamit ng kanyang katawan. Iginiit ni Hai na dapat samahan siya ni Hwasa hanggang makahanap sila ng paraan upang maibalik sa dati ang kanilang mga katawan. Ngunit nakita sila ni Eugene mula sa labas. Nang malaman niyang hinahanap ng pulis si Hwasa, agad niya itong pinigilan. Dumating ang mga pulis at dahil dito ay nataranta si Hai. Tinangka niyang tumakas, ngunit dahil may kapansanan ang binti ng katawan ni Hwasa, mabilis siyang nahuli ng mga pulis. Dahil dito, ibinalik si Hai sa kulungan. Sinubukan niyang ipaliwanag sa mga gwardiya ang totoong nangyari, ngunit walang naniwala sa kanya. Maging ang doktor ay naniwalang mayroon siyang multiple personality disorder at nais siyang ilipat sa psychiatric hospital. Kinabukasan, nagising si Hwasa sa isang mamahaling apartment. Habang nakatanaw siya sa mga lansangan mula sa labas ng bintana, napagtanto niyang malaki na ang ipinagbago ng mundo. Matapos kumain ng masarap na pagkain, napaluha siya sa sobrang emosyon. Kalaunan, pinuntahan niya ang kanyang matandang ina na may demensya sa nursing home. Labis siyang naantig nang makita ito muli. Upang makabawi, nagbayad siya ng 5 milyong won para sa pag-aalaga rito sa nursing home. Dahil hindi alam ni Hwasa ang address ng apartment ni Hai, ipinakita niya ang ID nito sa driver habang pauwi siya. Ngunit pagdating niya roon, hindi niya alam kung paano buksan ang pinto. Naalala niya ang mga itinuro sa kanya ng ibang babaeng bilanggo habang nasa kulungan siya, kaya bumili siya ng electric baton upang subukang buksan ang pinto. Hindi lamang nabigo si Hwasa sa pagtatangkang buksan ang pinto, kundi lalo pa siyang napagkamalang magnanakaw na pilit pumapasok sa bahay. Dahil dito, may tumawag sa pulis at agad silang dumating upang hanapin si Hwasa, ngunit kalaunan, nakumpirma rin ng mga pulis na bahay na talaga yon ni Hai. Dahil dito, tinulungan siya ng mabait na pulis na si Oh Bong-sam upang mabuksan ang pinto. Si Bong-sam ay dating investigador, ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaan nila ni lawyer Hai sa korte noon, nailipat siya sa traffic department bilang parusa.
Pagbalik sa kasalukuyan, matapos tulungan ni Bong Sam si Hwasa na mabuksan ang pinto, pinaghanda naman siya nito ng matamis na tubig bilang pasasalamat. Labis na nagtaka si Bong Sam dahil ngayon lang niya nakita ang ganitong kabait na ugali mula kay Hai. Ngunit habang nasa loob ng bahay, sinamantala ni Bong Sam ang pagkakataon upang magnakaw ng ilang dokumentong may kaugnayan sa isang kaso. Hindi alam ni Hwasa na ang pangyayaring ito ang magiging dahilan ng malaking problema niya sa hinaharap. Samantala, nagpa siya naman ang prison guard na ilipat si Hai sa isang psychiatric hospital. Labis siyang nabigla nang malaman ito. Napagtanto rin niyang kapag tuluyan siyang nailipat doon, mawawala na ang pagkakataon niyang makabalik sa sarili niyang katawan at tuluyang mawawalan ng pag-asang magkaroon ng retrial si Hwasa. Eksaktong oras din iyon nang dumating si Hwasa sa kulungan. Nang makita ito ni Hai, agad niyang isiniwalat ang totoong pagkatao ni Hwasa. Ngunit mariin itong itinanggi ni Hwasa. Dahil desperado nang mapatunayan ang katotohanan, biglang inatake ni Hai si Hwasa. Dahil dito, agad na tinawag ni Hwasa ang gwardiya. Sa harap ng lahat, sinabi ni Hwasa ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niyang nagkapalit sila ng katawan at inamin niyang siya talaga si Jiang Hwasa habang ang babaeng bilanggo naman ay si Ulji Hai. Ngunit imbes na maniwala, nagtawanan lamang ang lahat. Sino nga ba naman ang maniniwala sa ganoong klaseng kwento? Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Hai. Kaya upang maiwasang dalhin sa mental hospital, napilitan siyang aminin siya si Hwasa. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya baliw at nangakong hindi na siya gagawa ng gulo. Pagkatapos nito, iginiit ni Hai na dapat magbitiw si Hwasa sa trabaho nito sa law firm. Hindi niya kayang hayaang sirain ni Hwasa ang kanyang karir. Bukod pa rito, mahigpit din niyang ipinagbawal kay Hwasa ang pagkakaroon ng anumang relasyon kay Gyojin. Labis na nagulat ang law firm nang malaman nila ang pagbibitiw ni Hai. Nagpunta pa sila mismo sa bahay nito upang kausapin siya. Ngunit tila walang pakialam si Hwasa sa lahat ng iyon. Kinagabihan, habang nanonood ng telebisyon si Hwasa, natuklasan niya ang projector sa bahay ni Hai. Doon niya nakita na muling sinusuri ni Hai ang kaso niya mula 34 taon na ang nakalipas. Nang makita ni Hwasa ang larawan ni Gisan, muli niyang kinumpirma na si Dongbae talaga ito. At doon nagsimulang mabunyag ang lahat. Lumabas ang katotohanan si Gisan pala talaga si Dongbae. 34 na taon na ang nakalipas, si Hwasa ay dating nobya ni Dongbae. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Ngunit dahil illegitimate son lamang si Dongbae ni Chairman Gisan, palagi siyang minamaliit at hindi tinatanggap ng pamilya nito. Noong panahong iyon, nagtatrabaho si Hwasa para kay Chairman Gisan. Dahil sa pagkakataong iyon, naging sakim si Dongbae at hinikayat si Hwasa na nakawan ang safe ng chairman upang makatakas sila. Ngunit hindi nila inaasahan na sa mismong gabing iyon, habang kinukuha ni Dongbae ang mga alahas at kayamanan mula sa safe, biglang bumalik mula Amerika si Gisan, ang panganay na anak ni Chairman Gisan. Dahil sa takot, agad na nagtangkang tumakas si Dongbae. Ngunit habang nagkakagulo, aksidenteng nahulog si Gisan at namatay sa mismong lugar. Dahil ayaw makulong ni Dongbae, sinabi niyang bigo na ang plano nila. Pagkatapos nito, iminungkahi niyang sabay na silang magpakamatay gamit ang sleeping pills. Dahil sa matinding pagmamahal niya rito, pumayag si Hwasa na mamatay kasama si Dongbae. Ngunit hindi niya alam na mahihinang sleeping pills lamang ang ibinigay sa kanya. Habang walang malay si Hwasa, isinagawa ni Dongbae ang kanyang masamang plano. Inilagay niya ang bangkay ni Gisan sa loob ng sasakyan at pinakawalan ang gas upang magmukhang namatay ito dahil sa carbon monoxide poisoning. Kasabay nito, inayos din ni Dongbae ang buong eksena upang palabasing pinatay ni Hwasa ang kanyang nobyo. Hindi nagtagal, naging crime scene ang lugar. Ang mas nakakagulat, kahit si Gisan ang totoong namatay, lumabas sa autopsy result na ang namatay umano ay si Dongbae. Dahil dito, nakulong si Hwasa sa murang edad na 20. Samantala, nabuhay naman si Dongbae gamit ang pagkatao ni Gisan sa loob ng mahigit 30 taon. Talagang napakatuso at napakasama ni Dongbae. Sa kasalukuyan, habang nagmamaneho si Gisan, muntik na niyang mabangga ang isang babae sa kalsada. Ang babaeng iyon ay si Hwasa. Sinundan ni Hwasa ang lalaki at nang makita niya ito ng harapan, hindi niya napigilang isigaw ang pangalan ni Dongbae. Nang marinig iyon ni Gisan, agad niya itong hinabol. Ngunit nakatakas si Hwasa nang hindi nahuhuli. Gayunpaman, natuklasan ni Gisan na may CCTV camera sa lugar. Dahil sa designer sneakers ng taong nakita sa footage, nagsimula siyang maghinalang si Hai ang babaeng iyon. Kasabay nito, ibinalik naman si Hai sa kanyang selda. Agad siyang sinalubong at pinasaya ng mga babaeng bilanggo. Sa loob ng kulungan, malaki ang respeto ng mga bilanggo kay Hwasa, ginawa pa nga nila itong head chef ng kulungan. Dahil dito, napilitan si Hai na tanggapin ang sitwasyon at ipinasa na lamang ang trabaho sa iba sa SHC Law Firm. Samantala, nahihirapan ang law firm sa isang mahalagang kaso kaya ipinadala nila ang kanilang assistant sa bahay ni Hai. Gayunpaman, dahil walang sapat na kaalaman si Hwasa sa kaso, hindi niya alam kung paano tutulong. Kaya ibinigay na lamang niya kay Assistant Kim ang kanyang resignation letter. Ngunit iginiit ni Assistant Kim na siya mismo ang pumunta sa opisina upang personal itong isumite. Pagdating ni Hwasa sa lobby ng kumpanya, biglang lumitaw si Gisan. Sa sandaling makita niya ito, muling sumagi sa isip niya ang mukha ni Dongbae. Napakakapal ng mukha nitong mamuhay gamit ang pagkatao ni Gisan sa loob ng mahigit 30 taon. Sa sobrang pagkabigla, nawala ng malay si Hwasa sa mismong lugar. Lumalabas na ang komplikadong kasong kailangang hawakan ng SHC Law Firm ay ang paglilitis kay Gi Chansung, anak ni Gisan. Dahil sa labis na pagpapalayaw ng kanyang ama, isinama ni Chansung ang kanyang matalik na kaibigan sa isang biyahe. Sa kasamaang palad, nakapatay sila ng 2 tao sa mismong lugar.
Ngunit dahil sa yaman at impluensya ng kanyang ama, nakaiwas si Chansung sa hatol noong unang paglilitis. Labis itong ikinagalit ni Oh Bong-sam, ang investigador ng kaso, kaya niya inatake ang abogado ni Chansung. Sa kasalukuyan, nagsimula na ang ikalawang paglilitis. Nagkaproblema ang SHC law firm dahil nagbitiw si Hai, kaya nawalan ng defense lawyer si Chansung. Gayunpaman, nagpasya si Hwasa na lumahok sa paglilitis na ito. Umasa ang prosecutor sa report ng traffic accident analyst na si Sang-hai, na dati nang nasuhulan ni Gisan. Binasa ng prosecutor ang report at sinabi nitong aksidente ang banggaan dahil nagmalfunction ang braking system ng sasakyan ng akusado. Ngunit tumayo si Bong-sam upang tutulan ito at hiniling niyang makita ang report na nagpapatunay sa brake failure. Nang buksan nila ang file, nawawala ang report. Malinaw na si Bong-sam ang nagnakaw nito mula sa bahay ni Hai. Walang kamalay-malay si Hwasa at hindi siya tumutol. Wala rin siyang plano kung paano kokontrahin ang nangyari. Ngunit dahil paglilitis pa lamang ito, hindi pa agad makukulong si Chansung. Dahil alam ni Assistant Kim na nais magbitiw ni Hai, itinulak niya ito papasok sa opisina ni Gisan upang isumite ang resignation letter. Ngunit pagpasok ni Hwasa, galit na galit siyang sinakal ni Gisan dahil sa pagkatalo sa trial. Binitiwan lamang niya ito nang halos mamatay na siya. Sa pagkakataong iyon, dumating si Gyojin upang kausapin ang kanyang kapatid. Natuklasan ni Gisan na binisita ng kanyang nakababatang kapatid ang babaeng bilanggo na si Hwasa, kaya iginiit niyang si Hwasa ay hindi ang biological mother ni Eugene. Nangako si Gisan na hahanapin niya ang ina ng kanyang kapatid sa kahit anong paraan. Tuwing nababanggit ni Eugene si Hwasa, masyadong matindi ang reaksyon ni Gisan. Dahil dito, naghinala si Eugene na may itinatago ang kanyang kapatid kaya nagpasya siyang hanapin ang kanyang ina ng mag-isa. Kumuha siya ng blood sample para sa DNA test kay Hwasa, ngunit lumabas na hindi sila magkamag-anak. Malinaw na hindi si Hwasa ang biological mother ni Eugene. Samantala sa kulungan, umiinom si Hai ng peach milk. Allergic si Hai sa peach kaya nakaranas siya ng hirap sa paghinga. Ngunit dahil nasa katawan siya ni Hwasa, hindi siya nagkaroon ng allergy sa peach. Sa oras ding yon, isang high society party ang ginaganap. Ang mga bisita ay pawang mga taong sangkot sa kaso noong 34 taon na ang nakalipas. Kabilang dito ang taong nakakita sa bangkay, ang abogado ni Hwasa, at ang taong humawak sa kaso. Lahat sila ay nasuhulan ni Gisan. Ang iba sa kanila ay ginawa pa niyang director at department head, habang ang iba naman ay naging mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Sinuhulan sila ni Gisan upang pagtakpan siya sa kaso. Samantala, napadaan si Hwasa sa mansyon ni Gisan. Nakita niya itong nakikipaglaro sa kanyang anak. Malinaw na ang anak nito ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Gisan. Kaya nagpasya si Hwasa na maghiganti sa kanya. Hahanapin niya ang ebidensya at sisiguraduhing makukulong si Chansung. Kinabukasan, pinuntahan ni Hwasa si Director man ng SHC Corporation. Siya ang abogadong nagtanggol kay Hwasa 34 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Hwasa na hindi siya susuko sa kaso ni Chansung kaya nais niyang ayusin nito ang isang meeting nila ni Gisan. Kinabukasan, binisita ng sworn sister ni Hwasa si Hwasa sa kulungan. Bagamat hindi maintindihan ni Hai ang nangyayari, nagkunwari siyang si Hwasa sa harap ng babae. Ang pangalan ng babaeng ito ay Bangbang. Sa kasalukuyan, siya ang nag-aalaga sa matandang ina ni Hwasa. Habang nag-uusap sila, natuklasan ni Hai na ginamit ni Hwasa ang pera niya upang kumuha ng caregiver para sa ina ni Hwasa. Upang makaganti kay Hwasa, inutusan ni Hai si Bangbang na ilipat ang matandang ina mula sa nursing home. Hindi nagtagal, nalaman ito ni Hwasa kaya nagmamadali niyang pinakiusapan si Assistant Kim na ihatid siya roon. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang pinara sila ni Bong-sam para sa driver's license check. Galit na galit si Hwasa dahil nagmamadali siyang makarating sa nursing home. Nang makita ni Bong-sam ang magandang babaeng umiiyak sa harap niya, napilitan siyang isakay ito sa kanyang police car at ihatid palayo. Ngunit pagdating ni Hwasa sa nursing home, ang sworn sister lang niya ang nadatnan niya roon. Kaya sinuhulan ni Hwasa si Bangbang ng pera upang sabihin nito kung nasaan ang kanyang ina. Ngunit si Bangbang ay isang tapat at mapagmahal na tao kaya hindi niya kayang suwayin ang kanyang sworn sister. Hindi rin niya alam na ang kausap niya mismo ay si Hwasa, dahil dito, wala nang ibang pagpipilian si Hwasa kundi pumunta sa kulungan upang makipagkita kay Hai. Nang magkaharap sila, nangako si Hai na sasabihin niya kung nasaan ang matandang ina ni Hwasa, ngunit may kondisyon siya. Kailangang kumain ni Hwasa ng isang pirasong cake na may peach. Hindi nagtagal, biglang nahirapang huminga si Hwasa at bumagsak sa sahig. Labis na nag-alala ang mga gwardiya. Isang babaeng bilanggo na dating nurse ang agad na tumulong sa abogado. Lumalabas na bahagi pala iyon ng plano ni Hai. Alam niyang ang defibrillator ang dahilan kung bakit nagkapalit ang kanilang mga kaluluwa. Kaya habang naghihinalo si Hwasa dahil sa allergy, sinubukan niyang gamitin muli ang parehong paraan upang maibalik ang kanilang mga katawan. Akala ni Hai ay magtatagumpay ang plano. Ngunit nang magising siya, mukha pa rin ng isang babaeng nasa 50 taong gulang ang kanyang nakita. Galit na nilapitan ni Hai si Hwasa, nakita ito ni Gyojin at agad niyang sinabi na tatawag siya ng gwardiya. Ngunit may gusto ring sabihin si Hwasa kay Hai. Dahil sa lahat ng nangyari kamakailan, labis na napuno ng galit si Hwasa, idineklara pa niyang hindi na sila dapat magkita pang muli. Habang paalis si Hai, aksidente siyang nahila pababa ng isang gwardiya. Dahil mabait si Eugene, siya mismo ang naglinis at nagbalot ng sugat nito. Sinamantala ni Hai ang pagkakataon upang sabihin kay Eugene ang totoo tungkol sa pagpapalit nila ng kaluluwa. Ngunit hindi makapaniwala si Eugene sa ganoong klaseng kwento. Dahil dito, lalo lamang nasaktan si Hai.
Samantala, bukod sa pag-aalaga sa ina ni Hwasa, kabit din pala si Bangbang ng isang mayamang lalaki. Isang araw, may tumawag kay Bangbang. Dahil doon, naghinala ang mayamang lalaki na may iba itong karelasyon, kaya gusto na nitong wakasan ang kanilang relasyon. Habang pauwi si Bangbang, nadatnan niya si Lawyer Hai na naghihintay sa kanya. Doon ibinunyag ni Hwasa ang kanyang tunay na pagkatao sa kanyang sworn sister. Sa una ay hindi naniwala si Bangbang. Ngunit nang sabihin ni Hwasa ang isang lihim na silang dalawa lamang ang nakakaalam, saka lamang siya naniwala na ang kaharap niya ay tunay ngang si Hwasa. Dahil sa labis na emosyon, niyakap ni Bangbang si Hwasa habang umiiyak. Kinabukasan, isinama ni Bangbang si Hwasa upang bisitahin ang kanyang ina. Habang sinusuklay ni Hwasa ang buhok ng kanyang ina, napansin nito ang isang sugat. Agad niyang dinala ang kanyang ina sa ospital para magpatingin. Matapos suriin ng doktor, sinabi nitong malamang nadulot ng domestic violence ang sugat. Hindi makapaniwala si Hwasa na may taong kayang saktan ang sarili niyang ina. Upang makabawi, ipinagluto niya ng masasarap na pagkain ang kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang mahina at matandang kalagayan nito, hindi niya napigilang maiyak. Napakaraming paninirang puri at panghuhusga ang tiniis ng kanyang ina dahil lamang sa pagkakaroon ng anak na isang death row inmate. Dahil dito, nangako si Hwasa na gagawin niya ang lahat upang makahanap ng ebidensya at mapatunayan ang kanyang inosente. Pagkatapos nito, nagtungo si Hwasa sa police station. Hiniling niyang makita ang case file ng pagpatay sa kanyang ina mula 34 taon na ang nakalipas. Ngunit ipinaliwanag ni Oh Bong-sam na sarado na ang kaso kaya nailipat na ang file sa District Prosecutor's Office. Gayunpaman, dahil sa kanyang koneksyon, nangako si Bong-sam na tutulungan siyang mahanap ang file. Kailangan lamang nilang hintayin ang pahintulot upang makapasok sa archive room ng mga dokumento. Matapos ang ilang araw ng investigasyon, may natuklasan si Gyojin na hindi niya inaasahan. Si Direktor Ma pala ang taong nagpadala ng lumang kahon sa kanya noon. Gustong malaman ni Eugene kung ano ang tunay nitong motibo. Dahil napatunayang hindi si Hwasa ang kanyang biological mother, nais niyang malaman kung sino talaga ang kanyang tunay na ina. Nangako si Direktor Ma na sasagutin niya ang tanong ni Eugene sa isang kondisyon. Kailangang mapanalunan ni Eugene ang mana ng SHC Group. Dahil dito, ibinigay ni Eugene ang lahat ng kanyang shares kay Direktor Ma. Ngunit natuklasan ito ng mga tauhan ni Gisan. Sa sobrang galit ni Gisan, ipinapatay niya ang alagang aso ni Direktor Ma. Labis na nasaktan at nagalit si Eugene kaya pinalayas siya ni Gisan sa kanilang bahay. Habang umiinom ng beer si Gisan, biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Noong panahong iyon, nag-uwi si Chairman Gisan ng isang anak at ipinahayag na ito ang magiging tagapagmana ng SHC Group. Labis na nabigla si Gisan noon. Marahil iyon din ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng Sanhi Hospital sa kanyang nakababatang kapatid. Ginawa niya si Eugene na doktor doon habang lihim niyang binabalak na maagaw ang SHC Group. Sa kasalukuyan, hawak-hawak ni Gisan ang kanyang anak habang sinasabing balang araw ay mapupunta kay Gi Chansung ang buong SHC Group. Nasaksihan naman ni Eugene ang pananakit sa aso ni Direktor Ma kaya labis siyang nakaramdam ng guilt. Dahil dito, bumili siya ng beer at nagtungo sa bahay ng kanyang kasintahan upang makipag-usap. Ngunit hindi niya inaasahan na nadatnan niya roon si Oh Bong-sam. Ipinaalam ni Oh Bong-sam kay Hwasa na nabigyan na sila ng pahintulot upang makapasok sa archive room. Nang marinig ito ni Gyojin, tahimik siyang tumalikod at umalis. Kinabukasan, nagtungo sina Hwasa at Bong-sam sa archives at tuluyan nilang nahanap ang case file mula 34 taon na ang nakalipas. Ngunit habang sinusuri ni Hwasa ang mga dokumento, may napansin siyang kakaiba. Naroon pa rin ang mga litrato ng crime scene, ngunit wala ni isang larawan ng bangkay ng biktima. Kinabukasan, paggising ni Hwasa, nakita niya ang design team na nagdadala ng mga mamahaling damit at alahas. Labis siyang nainis sa ginagawa nila, ngunit ipinaliwanag ni Bangbang na kung hindi siya kikilos at mamumuhay tulad ni Hai, walang maniniwalang siya si Lawyer Hai. Kasabay nito, sa loob ng kulungan, nagkaroon ng pagkakataon si Hai na gumamit ng computer dahil sa tulong ng kanyang junior na si Hwasa, habang nagbabasa siya ng balita tungkol sa kaso ni Gi Chansung. Napansin niyang tila wala ng koneksyon sa kanya ang kaso. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Direktor Ma, agad siyang nakaisip ng plano. Isinulat ni Hai ang buong katotohanan tungkol sa pagpapalit nila ng kaluluwa ni Hwasa at ipinadala niya ang liham kay Direktor Ma. Samantala, bumalik naman si Hwasa sa SHC law firm at ginawa pa niyang personal secretary si Bangbang. Hindi nagtagal, nalaman ni Bangbang na nagpadala ng liham si Hai kay Direktor Ma kaya agad niyang ipinaalam ito kay Hwasa. Dahil dito, mabilis na nagtungo si Hwasa sa opisina ni Direktor Ma. Pagkabasa ni Direktor Ma sa liham, direkta niyang inilantad ang tunay na pagkatao ni Hwasa, naging tensyonado agad ang sitwasyon. Muntik nang hampasin ni Hwasa si Direktor Ma gamit ang tiapot, ngunit napigilan niya ang sarili at mahinahong nagsalin na lamang ng tubig para rito. Ipinaliwanag niya na may mental disorder si Hwasa. Ngunit kahit ganoon, naniwala pa rin si Direktor Ma sa laman ng liham. Inamin niyang posible itong totoo bago niya itinapon sa basurahan ang sulat ni Hai. Ngunit nang sumapit ang gabi, lihim niyang pinulot muli ang sulat dahil ang mga lihim na nakasulat doon ay tanging siya at si Hai lamang ang nakakaalam. Pag-uwi ni Hwasa sa bahay, nagulat siya nang matuklasan ang isang personal safe. Dahil hindi niya alam ang password nito, humingi siya ng tulong sa security upang mabuksan ito. Nang bumukas ang safe, parehong nabigla sina Hwasa at Bangbang. Puno iyon ng perang tinanggap ni Hai bilang suhol mula sa mga nakatataas kapalit ng pagtulong sa mga corrupt na negosyante upang makaiwas sa parusa. May nakita rin silang litrato sa loob ng safe.
Makikita sa larawan si Shanghai, ang traffic accident analyst, habang may hawak na makapal na pera. Lumalabas na sinuhulan siya ni Hai upang pekiin ang brake system report at matulungan si Gi Chansung na makaiwas sa pagkakakulong. Labis na nasaktan si Hwasa sa kanyang natuklasan. Kapag inilabas niya ang larawang iyon, siguradong makukulong si Gi Chansung, ngunit madadamay rin si Hai dahil sa bribery. Gayunpaman, kailangan niyang kumprontahin si Hai upang malaman ang buong katotohanan. Kasabay nito, bumili naman ng bagong defibrillator ang kulungan kaya napagpasyahan nilang itapon na ang luma. Dahil iniisip ni Hai na wala na ring silbi ang lumang makina para maibalik ang kanilang mga kaluluwa, ilang beses niya itong sinipa dahil sa galit. Habang nangyayari yon, dumating si Hwasa sa kulungan. Ang pakay niya ay tanungin si Hai tungkol sa litrato. Ngunit sinabi ng gwardiya na kasalukuyang nakikipagkita si Hai kay Direktor Ma. Lumalabas na naghinala si Direktor Ma tungkol sa sulat kaya nagpasya siyang bisitahin mismo ang babaeng bilanggo na si Hwasa upang makumpirma kung si Hai nga talaga ito. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, tama na sinabi ni Hai ang eksaktong founding date ng SHC Company. Sa una ay hindi pa rin naniwala si Direktor Ma ngunit nang ilantad ni Hai ang nakakahiya nitong sikreto, napilitan siyang paniwalaan ang lahat. Noong nakaraan, tumakbo raw si Direktor Ma sa harap ng mga babaeng estudyante nang walang suot na pantalon. Nagkataong nag-ehersisyo noon si Hai malapit sa lugar kaya nakita niya ang buong pangyayari. Hindi lamang iyon, nirecord pa niya ito bilang ebidensya. Kaya ang lihim na iyon ay silang dalawa lamang ang nakakaalam. Bukod pa rito, ibinunyag din ni Hai na may erectile dysfunction si Direktor Ma na siyang dahilan ng pakikipagdiborsyo ng asawa nito sa kanya. Dahil dito, tuluyan nang naniwala si Direktor Ma na si Hai na ang kaharap niya. Pagkatapos nito, nagsinungaling si Hai kay Direktor Ma at sinabing kaya niyang tulungan itong mailipat ang kanyang kaluluwa sa isang malusob na katawan. Ngunit may kondisyon siya. Kailangan tulungan ni Direktor Ma na mapababa ang kanyang sentensya at makalabas siya ng kulungan. Agad naman itong pumayag. Eksaktong oras din iyon nang dumating si Hwasa, ngunit huli na ang lahat dahil wala nang pagkakataon si Hai upang magpaliwanag. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Hai at Hwasa. Gustong malaman ni Hwasa kung sino ang nagbigay ng suhol sa prosecutor. Pinayuhan niya si Hai na magbago at huwag makipagtulungan kay Direktor Ma dahil pareho lamang silang masasamang tao. Ngunit hindi sumang-ayon si Hai. Sa halip, ibinunyag niyang tutulungan siya ni Direktor Ma na makalaya sa kulungan. Kapag nangyari yon, mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Hwasa. Ngunit hindi natakot si Hwasa at matapang pa niyang hinamon si Hai. Samantala, nangingisda naman si Gisan sa dagat. Gumawa pa siya ng sushi para kay Direktor Ma. Ngunit matapos nilang kumain, bigla na lamang nagalit si Gisan at sinakal si Direktor Ma dahil narinig nito ang kanilang nakaraang pag-uusap. Malinaw na nais ni Direktor Ma na pabagsakin si Gisan. Dahil dito, nagmakaawa siya kay Gisan na iligtas ang kanyang buhay. Binitiwan lamang siya ni Gisan nang halos mawalan na siya ng hininga. Ayon sa sekretary ng kumpanya, nalaman ni Hwasa ang tungkol sa insidente kaya agad siyang nagtungo upang makita si Gisan. Pagdating niya roon, agad namang inilantad ni Direktor Ma ang tunay na pagkatao ni Hwasa, ngunit hindi makapaniwala si Gisan sa ganoong kabaliw na kwento. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Gisan at Hwasa. Doon natuklasan ni Gisan na si Hwasa pala ang taong sumigaw sa pangalan ni Dongbay noong gabing iyon. Upang hindi siya pagdudahan, nagsinungaling si Hwasa at sinabing si Direktor Ma ang nag-utos sa kanya na gawin yon. Upang mapakalma ang sitwasyon, mayabang na sinabi ni Hwasa na tutulungan niyang mailigtas sa kaso ang anak ni Gisan. Malinaw na bukod kay Lawyer Hai, wala nang ibang may kakayahang humawak sa ganoong klase ng kaso. Samantala, habang kumakain ng noodles si Obong Sam, bigla niyang nakita si Assistant Kim. Bago pa maintindihan ni Assistant Kim ang nangyayari, agad siyang pinusasan ni Bong Sam. Lumalabas na bago ang pagliliti sa kaso ng anak ni Gisan, humiling ang mga pulis ng witness summon para kay Shanghai. Ngunit nang malaman ni Shanghai ang tungkol dito, agad siyang tumakas. Eksaktong oras din iyon nang makatanggap ng masamang balita si Bong Sam mula sa kanyang kasamahan. Tumalon si Shanghai upang wakasan ang sarili niyang buhay. Ayon sa asawa ni Shanghai, naroon din si Assistant Kim sa bahay nila nang mangyari iyon. Dahil dito, inaresto ni Bong Sam si Assistant Kim. Naghinala si Bong Sam na planado ang lahat upang pagtakpan ang krimen ng anak ni Gisan. Sa pamamagitan ng computer ni Hai, may nadiskubre si Hwasa na video ni Direktor Ma habang gumagawa ito ng malaswang bagay. Nag-ayos ng husto si Hwasa at nilapitan si Direktor Ma, ngunit impotent ito at may diabetes kaya wala na itong kakayahang makipagtalik. Kalaunan, inilabas ni Hwasa ang video upang takutin si Direktor Ma, ngunit wala itong naging epekto. Dahil kukunti na lamang ang natitirang panahon ni Direktor Ma sa mundo, wala na siyang pakialam kahit mawalan pa siya ng dignidad. Dahil dito, dumiretso na si Hwasa sa tunay niyang pakay. Alam niyang nais ni Direktor Ma na pabagsakin si Gisan at target rin siya ni Gisan. Kaya iminungkahi niyang magtulungan silang dalawa upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Gisan. Pagkarinig nito, agad na tinawagan ni Direktor Ma si Gyujin at pinapunta ito sa kanyang bahay. Nangako siyang sasabihin niya ang tunay na pagkatao ng biological mother ni Eugene. Habang hinihintay nila si Eugene, naghanda si Direktor Ma ng pagkain at inumin para kay Hwasa. Doon niya inamin ang dahilan kung bakit siya naging abogado ni Hwasa 34 taon na ang nakalipas. Noong araw, napakahirap ni Direktor Ma at madalas siyang mabaon sa utang dahil sa pag-inom at pagsusugal. Isang araw, lumapit sa kanya si Dongbay na ngayon ay kilala bilang Gisan. Binayaran ni Dongbay ang lahat ng kanyang utang. Bilang kapalit, hiniling ni Dongbay na maging abogado siya ni Hwasa upang matiyak na mahahatulan ito ng kamatayan.
Labis na nabigla si Hwasa nang malaman ang katotohanan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Inamin din ni Direktor Ma na nakahanap noon ng ebidensya ang ina ni Hwasa upang mailigtas ang kanyang anak. Dahil natakot siyang malaman ito ni Gisan, marahas niyang hinampas sa ulo ang matandang babae at ninakaw ang ebidensya. Iyon pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng amnesia ang ina ni Hwasa at kung bakit mayroon itong mahabang peklat sa ulo. Ngunit kahit matapos niyang aminin ang lahat, wala man lang pagsisisi si Direktor Ma sa halip, patuloy pa niyang ininsulto ang ina ni Hwasa. Dahil dito, tuluyang nagdilim ang paningin ni Hwasa. Sa matinding galit, direktang hinampas ni Hwasa ng bote sa ulo si Direktor Ma hanggang mawalan ito ng buhay. Samantala, dumating naman si Gyujin sa bahay ni Direktor Ma. Nang marinig ni Hwasa ang tawag, bigla siyang natauhan. Pagkakita niya sa walang galaw na katawan ni Direktor Ma, labis siyang natakot. Makalipas ang ilang sandali, pinabuksan ni Eugene ang pinto at dali-daling pumasok sa loob. Sinubukan niyang bigyan ng CPR si Direktor Ma, ngunit huli na ang lahat. Sa crime scene, may nakita si Eugene na isang taong nakatayo sa malayo. At ang taong iyon ay si Hwasa. Bago pa maintindihan ni Eugene ang nangyayari, agad siyang pinalabas ni Bong Sam dahil ayaw nitong masira ang crime scene. Ngunit bago lumabas si Eugene, sinabi niyang may tao sa balkonahe. Nang marinig iyon ni Hwasa, wala siyang ibang pagpipilian kundi tumalon mula sa balkonahe. Matagumpay siyang nakalapag, ngunit sa malas ay nadatnan siya ni Gisan. Dahil sa mga mansa ng dugo sa kanyang damit, agad na napagtanto ni Gisan na si Hwasa ang pumatay kay Direktor Ma. Ngunit imbes na isumbong siya sa pulis, sinabi ni Gisan na hindi niya ito isusuko. May kondisyon lamang siya. Kapag hindi na ipanalo ni Hwasa ang kaso ng kanyang anak, sisiguraduhin niyang habang buhay itong mabubulok sa kulungan. Kasabay nito, tinawagan naman ni Hai si Eugene dahil nagtataka siya kung bakit hindi sinasagot ni Direktor Ma ang kanyang telepono. Ipinaalam ni Gyujin kay Hai na patay na si Direktor Ma. Labis na nabigla si Hai sa balitang iyon dahil tuluyan nang nawala ang huli niyang pag-asa. Hindi nagtagal, ginawang crime scene ang opisina ni Direktor Ma habang iniimbestigahan ang lugar. May napansin si Oh Bong Sam na isang plato ng pufferfish. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ito sa laboratorio upang masuri kung may lason ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagtungo si Bong Sam sa ibabang palapag upang tanungin ang mga nakatira roon. Ngunit hindi niya namalayang silid pala iyon ni Gisan. Tinanong niya si Gisan kung may narinig ba itong kakaiba noong nakaraang gabi, ngunit mariin itong sinabi na wala siyang narinig. Eksaktong sandaling iyon nang lumabas si Hwasa upang maiwasan ang anumang pagdududa. Ipinaliwanag niyang naroon siya upang pag-usapan nila ang kaso ng anak ni Gisan. Pagkatapos nito, umuwi si Hwasa at ikinuwento kay Bangbang ang lahat ng nangyari. Bago kasi tumalon si Hwasa mula sa balkonahe noong gabing iyon, itinapon niya sa lobby ang kanyang sapatos at tuwalyang may bahid ng dugo upang maiwasang madiskubre ng pulisya. Dahil dito, agad silang nagmadaling kunin ang mga iyon. Sa kasamaang palad, napunta sa kamay ni Bong Sam ang tuwalya. Gayunpaman, nagawa pa ring maitapon ni Hwasa ang sapatos bago siya nagtungo sa ospital upang tahiin ang sugat sa kanyang kamay. Naniniwala ang mga pulis na posibleng namatay si Direktor Ma dahil sa pagkalason sa pufferfish, ngunit hindi iyon ang totoong dahilan. Sa crime scene, may nakita si Eugene na isang piraso ng papel na may nakasulat na butterfly wing. Dahil dito, pinasuri niya ito sa kanyang kaibigan at natuklasan nilang may isang ospital malapit sa lugar. Agad silang nagtungo roon. Mukhang matagal nang abandonado ang ospital. Habang nasa loob, biglang bumalik sa alaala ni Eugene ang isang babae na namatay sa operating table matapos manganak. Labis siyang nasaktan sa alaalang iyon. Upang makalimot sa sakit, bumili si Eugene ng alak at nagtungo sa bahay ni Hai. Doon niya niyaya ng kasal si Hai. Ngunit dahil si Hwasa ang nasa katawan ni Hai, labis siyang nag-alangan. Sa kabutihang palad, dumating si Bangbang at nailigtas si Hwasa sa alanganing sitwasyon. Pagkatapos nito, nagtungo si Hwasa sa kulungan upang makipagkita kay Hai. Ngunit agad siyang kinilala ni Hai bilang pumatay kay Direktor Ma. Dahil dito, nangako si Hwasa na ibabalik niya ang katawan ni Hai, ngunit may kondisyon siya. Kailangan siyang tulungan ni Hai na maipanalo ang kaso ng anak ni Gisan. Pumayag si Hai, ngunit mayroon din siyang kondisyon. Kailangang dalhan siya ni Hwasa ng mga paborito niyang pagkain, pati na rin ang matching ring nila ni Eugene. Bukod pa rito, kailangan din dalhin ni Hwasa ang mga dokumento ng kaso upang matulungan siya nito. Muling binuksan ang kaso ni Gi Chansung. Isang maulan na gabi, nagmamaneho si Chansung kasama ang kanyang matalik na kaibigan patungo sa isang restaurant. Ang kaibigan niyang iyon ay anak ni Director Park, ang kanang kamay ni Gisan. Habang bumibiyahe sila, may dalawang babaeng tumawid sa kalsada. Dahil hindi agad nakaiwas si Chansung, nabangga niya ang isa sa mga babae at agad itong namatay. Mabilis na naging crime scene ang lugar. Bilang investigador ng kaso, pinakiusapan ni Bong Sam si Chansung na sumailalim sa breathalyzer test. Ngunit dahil matigas ang ulo nito, balak sana siyang dalhin ni Bong Sam sa presinto. Gayunpaman, dumating si Lawyer Hai at pinigilan ang pag-aresto kay Chansung sa pamamagitan ng iba't ibang legal na dahilan. Hanggang doon lamang ang ikinuwento ni Hai tungkol sa nangyari. Samantala, naalala ni Gisan ang araw na nakipagkita si Direktor Ma kay Hai at narinig niyang inilantad nito ang tunay niyang pagkatao. Palihim pa lang ni-record ni Direktor Ma ang buong pag-uusap nila. Sa pamamagitan ng video at ng investigasyon tungkol sa sekretary ni Hai, nalaman ni Gisan na dati pala itong may kaso ng fraud. Dahil dito, nagsimula siyang maghinalang si Hwasa talaga ang nagpapanggap na Lawyer Hai. At tama ang kanyang hinala.
Matapos madiskubre ni Bong Sam ang tuwalyang may dugo at ang mga basag na piraso ng wine bottle na ginamit ni Hwasa upang hampasin si Direktor Ma, agad niya itong dinala sa forensic laboratory. Labis siyang nagulat nang lumabas sa resulta na kay Hai ang fingerprints sa wine bottle. Dahil dito, agad niyang pinuntahan si Hai at bigla nitong hinawakan ang kamay nito. Doon niya nakita ang sugat sa kamay ni Hai. Bukod pa rito, alam din ni Bong Sam na nasugatan ang binti ni Hwasa habang nasa silid ni Gisan. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Ngunit mabilis na nakaisip ng palusot si Hwasa, sinabi niyang nagpunta siya sa bahay ni Direktor Man noong araw na iyon at aksidenteng nabasag ang wine bottle kaya nasugatan ang kanyang kamay. Tungkol naman sa sugat sa kanyang binti, nagsinungaling siyang nadapa lamang siya. Pagkatapos nito, matapang na sinabi ni Hwasa kay Bong Sam na kung naniniwala itong siya ang salarin, dapat ay arestuhin na siya nito. Kinagabihan, naalala ni Hwasa na noong nakaraang araw ay nakapasok siya sa opisina ni Gisan. Doon niya natuklasan ang panulat na ginamit ni Direktor Ma upang lihim na i-record ang kanilang pag-uusap. Dahil natatakot siyang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao, nagdala siya ng regalo para sa asawa ni Gisan at nagpanggap na nais lamang niyang makipag-usap tungkol sa negosyo. Habang wala si Gisan, mabilis niyang ninakaw ang panulat na ginamit sa lihim na pagre-record. Ngunit hindi niya alam na napanood na pala ni Gisan ang video. Habang nasa opisina, may nakita si Hwasa na nakaratula mula sa University of Chicago. At nang makita niya yon, biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Noong nagtatrabaho pa si Hwasa para kay Chairman Gisan, alam niyang nag-aral sa Chicago si Gisan noong kabataan nito. Siya ang totoong Gisan na pinatay ni Dongbay, at pagkatapos noon ay inagaw ni Dongbay ang pagkatao nito sa loob ng mahigit 30 taon. Matapos mamatay si Direktor Ma, nabakante ang posisyon bilang direktor ng SHC Law Firm. Nais ni Gisan na ang kanyang bayaw ang pumalit sa posisyong iyon. Ang bayaw niyang si Beho ang dating humawak sa kaso ni Hwasa 34 taon na ang nakalipas. Matapos niyang imbestigahan noon ang crime scene, napag-alaman niyang inosente si Hwasa, lumabas sa resulta na namatay si Gisan dahil sa gas poisoning. Bukod pa rito, bali rin ang leeg ng biktima at may mga palatandaang inilipat ang bangkay. Natakot si Dongbay na makulong kapag nalaman ang katotohanan. Kaya inalok niya si Beho na gawing asawa ng pinuno ng SHC ang kapatid nito kapalit ng pagtatakip sa kaso. Malinaw na napakatuso ni Gisan. Matapos mapanood ang video mula sa kulungan, nagsimula ring maghinala si Gisan na si Lawyer Hai ay si Hwasa talaga. Ngunit para sa kanya, imposibleng mangyari ang pagpapalit ng kaluluwa. Dahil dito, nag-imbita siya ng psychologist sa kanyang bahay at ipinakita rito ang video. Ngunit ayon sa psychologist, ang babaeng death row inmate ay may multiple personality disorder lamang. Gayunpaman, pakiramdam pa rin ni Gisan ay may kakaiba sa lahat. Samantala, patuloy na naghanap si Hwasa ng mga bagong ebidensya tungkol sa kaso ni Gi Chansung. Isa sa mga biktima sa aksidente ay isang foreigner na nagngangalang Kim Mogan. Dating lecturer ito sa University of Chicago at nag-aral din doon kasama ang totoong Gisan 34 taon na ang nakalipas. Sa personal page ni Kim Mogan, may nakita si Hwasa na post tungkol sa isang babaeng nagngangalang Esther. Dahil dito, lalo siyang naghinala na maraming lihim ang nakatago sa kaso. Kailangan niyang malaman kung sino si Esther. Malaki rin ang posibilidad na hindi simpleng aksidente ang nangyari kundi planadong pagpatay. Ngunit bakit gugustuhin ni Chansung na patayin si Kim Mogan? Pinayuhan ni Hai si Hwasa na huwag nang alamin pa ang katotohanan. Sinabi niyang dapat lamang itong tumuon sa tungkulin bilang defense lawyer at siguraduhing makakalaya ang anak ni Gisan. Labis na nagalit si Hwasa. Hindi niya inaasahang ganito kawalang konsensya si Hai. Hanggat may pera, handa itong ipagtanggol kahit ang mga taong may kasalanan, kahit may mga inosenteng namatay nang hindi makatarungan. Ngunit walang pakialam si Hai. Ang mahalaga lamang sa kanya ay manalo sa kaso. Dahil kapag nabigo si Hwasa, sisiguraduhin ni Gisan na makukulong ito habang buhay dahil sa pagkamatay ni Direktor Ma. Nailagay tuloy sa mahirap na sitwasyon si Hwasa. Gusto niyang makapaghiganti kay Gisan, ngunit ayaw rin niyang mabulok sa kulungan ang katawan ni Hai. Kasabay nito, sa SHC Corporation, dahil hindi nagtitiwala si Beho kay Lawyer Hai, inutusan niya si Assistant Kim na bantayan ito at i-report sa kanya ang bawat kilos nito. Samantala, mas pinalalim naman ni Eugene ang kanyang investigasyon tungkol sa Butterfly Hospital. Nakipagkita siya sa isang dating babaeng bilanggo na dating nagtrabaho roon. Sa una ay tumanggi itong magsalita, ngunit nang padalhan ni Eugene ng pera ang asawa nito, pumayag din siyang magsabi ng katotohanan. Mahigit 30 taon na ang nakalipas, isang meteor ang bumagsak sa Butterfly Hospital. Dahil dito, nawasak ang buong ospital at nawala ng kuryente ang lugar. Sa gitna ng kaguluhan, namatay sa operating table ang isang buntis na babae habang nanganganak. Ngunit himalang nakaligtas ang kanyang anak. Ang babaeng iyon ay isang foreigner na nagngangalang Esther. Doon napagtanto ni Eugene na si Esther pala ang kanyang ina. Ngunit kung si Esther ang kanyang ina, sino naman ang kanyang tunay na ama? Kasabay nito, naglalaro ng chess sina Gisan at ang kanyang anak na si Gi Chansung. Iginiit ni Gisan na tutulungan niyang mapawalang sala ang kanyang anak. Ngunit pagkatapos nito, nais niyang ipadala si Chansung sa ibang bansa upang mag-aral. Kahit ayaw man niyang mapalayo rito, pakiramdam niya ay iyon ang pinakaligtas na paraan upang maprotektahan ang kanyang anak. Samantala, bigla namang nagsimulang magsuka si Hai. Dahil dito, dinala siya ni Eugene para magpa-ultrasound. Sa kasamaang palad, nahulog ni Hai ang matching ring nila ni Eugene habang nasa ospital. Labis na nabigla si Eugene nang makita yon. Doon niya tuluyang napagtanto na ang babaeng bilanggo sa harap niya ay tunay ngang si Hai.
Napuno siya ng pagsisisi at lumuhod siya upang humingi ng tawad dahil dati nang sinubukan ni Hai na sabihin ang katotohanan, ngunit hindi siya naniwala rito. Ngunit mas matindi pa ang sakit na kasunod nito. Matapos suriin ng doktor ang katawan ni Hwasa, natuklasan nilang mayroon itong terminal pancreatic cancer. 3 buwan na lamang ang posibleng itagal ng buhay nito. Nang sabihin ni Eugene ang balita kay Hai, labis siyang nabigla at agad na napaiyak. Sinubukan siyang pagaanin ng loob ni Eugene at nangakong hahanap siya ng paraan upang maibalik ang kanilang mga kaluluwa sa tamang katawan. Eksaktong sandaling iyon nang dumating si Hwasa. Doon tuluyang napagtanto ni Eugene na si Hwasa ay nagpapanggap bilang si Hai. Kinabukasan, nakaisip si Eugene ng paraan upang muling mapagpalit ang kanilang mga kaluluwa gamit ang defibrillator na ginamit noon. Ngunit may mahalagang kondisyon. Kailangan naroon mismo si Eugene dahil naniniwala siyang siya ang susi sa pagpapalit ng kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, itinapon na ng kulungan ang lumang defibrillator. Dahil dito, napilitan si Eugene na humingi ng tulong sa isang kaibigang pulis upang hanapin ito. Kapag nakita nila ang makina, kailangan din nilang makahanap ng paraan upang madala si Hwasa sa ospital. May naisip na plano si Hai. Gusto niyang drogahin si Hwasa upang madali nila itong madala sa ospital. Ngunit hindi sumang-ayon si Eugene dahil pakiramdam niya ay maling paraan yon. Naniniwala siyang kaya niyang kumbinsihin si Hwasa sa sarili niyang paraan. Samantala, nasa law firm si Hwasa, sa harap ng lahat, nagpapanggap siyang tinutulungan si Gi Chansung na mapawalang sala. Ngunit sa likod nito, lihim siyang naghahanap ng ebidensya upang maipakulong ito. Gusto niyang magdusa si Gisan. Iyon ang kabayaran sa maling pagbintang nito sa kanya, 34 taon na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon, mas marami pang natuklasan ang grupo ni Hwasa. Sa tulong ng 2 hacker na kakilala ni Bangbang, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Nakuha din nila ang mga detalye ng credit card ni Kim Mogan. Dahil dito, natuklasan nilang bumisita si Kim Mogan sa bahay ni Gisan isang araw bago nangyari ang aksidente. Nagtaka si Hwasa kung bakit naroon si Kim Mogan at kung ano ang koneksyon nito kay Gisan. Napansin din nila na may kotse na madalas nakaparada sa lugar. Upang makuha ang CCTV footage, humingi ng tulong si Bangbang sa grupo ng mga hacker upang nakawin ang susi ng sasakyan ng may-ari. Madali nilang nakuha ang video. Ngunit nang mapanood nila ito, labis na nagulat si Bangbang sa kanyang natuklasan. Makikitang pumunta si Kim Mogan sa bahay ni Gisan upang makipagkita kay Gi Chansung. Ibig sabihin, matagal nang magkakilala ang dalawa. Dahil dito, malinaw na hindi aksidente ang nangyari. Planado ni Chansung ang pagpatay kay Kim Mogan. Samantala, ipinatawag ni Gisan si Hwasa upang makipagkita rito. Doon niya ibinunyag na may terminal cancer ang babaeng bilanggo na si Hwasa. Labis itong ikinagulat ni Hwasa dahil hindi alam ni Gisan na siya mismo ang kaharap nito. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Gisan na pagkatapos asikasuhin ni Eulji Hai ang kaso ni Gi Chansung, nais niyang gumawa si Hai ng paraan upang manatiling habang buhay na nakakulong si Hwasa. Kalaunan, nilapitan ni Eugene si Hwasa at sinabi rito na alam na niya ang tunay nitong pagkatao. Nakiusap siya kay Hwasa na ibalik na ang katawan ni Hai. Ipinaalam din ni Eugene na nakahanap na siya ng paraan upang maibalik sa dati ang kanilang mga kaluluwa. Nang marinig iyon, labis na nalungkot si Hwasa. Tahimik siyang naupo sa gitna ng malakas na ulan habang iniisip ang lahat. Alam niyang kapag ibinalik niya ang katawan ni Hai, mawawala ang pagkakataon niyang makapaghiganti kay Gisan. Dahil dito, nagpasya siyang ibalik lamang ang katawan ni Hai kapag tuluyan na niyang nasira ang buhay ni Gisan. Pagkatapos nito, hiniling ni Hwasa kay Oh Bong-sam na ihatid siya sa nursing home upang bisitahin ang kanyang ina. Nagluto siya ng masarap na pagkain para rito. Ngunit aksidenteng natapon ng kanyang matandang ina ang pagkain sa kanyang damit kaya agad niya itong nilinis. Makalipas ang ilang sandali, may dumating na isang lalaki. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Hwasa ang nangyayari, agad siyang tinurukan ng pampatulog. Tinangka niyang lumaban ngunit tinamaan siya ng taser. Huli nang dumating si Bong-sam upang iligtas siya. Samantala, sa tulong ng isang kaibigang pulis, nahanap ni Eugene ang lumang defibrillator. Agad niya itong dinala kay Hai. Nagkunwari si Hai na tumakas si Hwasa, ngunit ang totoo ay ipinadukot niya ito. Bahagi pala iyon ng plano ni Hai. Alam niyang hindi basta-bastang papayag si Hwasa na isauli ang kanyang katawan, kaya humingi siya ng tulong sa isang kapwa bilanggo na may asawang nagtatrabaho sa labas upang dukutin si Hwasa at dalhin ito sa ospital. Bago pa man maintindihan ni Eugene ang nangyayari, inutusan siya ni Hai na pumunta sa pasilyo upang ipasok si Hwasa sa silid. Pagbalik ni Eugene, nadatnan niyang walang malay si Hai. Sinabi nitong uminom siya ng tranquilizers upang hindi maghinala ang mga gwardiya. Dahil maaaring pumasok anumang oras ang mga gwardiya at mahalaga ang bawat segundo, mabilis na itinali ni Eugene ang mga kamay ng 2 babae gamit ang lubid. Eksaktong mga sandaling iyon nang biglang dumating si Gisan upang bisitahin si Hwasa. Agad na naging tensyonado ang sitwasyon. Nang pumasok si Gisan sa silid, mabilis na itinago ni Eugene ang katawan ni Hwasa sa ilalim ng kama. Maingat na kinumutan ni Gisan ang babaeng akala niya ay si Hai bago ito dahan-dahang umalis. Pagkatapos nito, inactivate ni Eugene ang defibrillator. Biglang naglabas ng malakas na asul na kuryente ang makina at nawala ng ilaw ang buong ospital. Si Hai ang unang nagkamalay matapos ang pagpapalit ng katawan. Agad siyang tumakbo patungo sa salamin at halos maiyak sa tuwa nang makitang nakabalik na siya sa kanyang tunay na katawan. Ngunit hindi niya makita kahit saan si Eugene. Nang magtanong siya sa paligid, sinabi sa kanyang bumili lamang ito ng yelo. Sa halip, si Gisan ang kanyang nadatnan. Pagbalik naman ni Eugene sa silid, hindi rin niya makita si Hwasa dahil kasama na ito ni Gisan.
Ipinakita ni Gisan kay Hai ang video ng pagpunta nito sa bahay ni Direktor Ma. Ngunit hindi nagulat si Hai dahil alam niyang noong mga panahong iyon, si Hwasa ang kumokontrol sa kanyang katawan. Ginamit ni Gisan ang video upang i-blackmail si Hai at pilitin siyang tulungang mapawalang sala si Gi Chansung. Kung hindi siya susunod, sisiguraduhin ni Gisan na habang buhay siyang makukulong. Pagkatapos nito, bumalik si Hai sa law firm. Masayang-masayang lumapit sa kanya si Bangbang at ibinalitang nakahanap siya ng ebidensya upang maipakulong si Gi Chansung. Isa itong video ng pagkikita ni na Chansung at Kim Mogan. Ngunit hindi alam ni Bangbang na nakabalik na si Hai sa kanyang tunay na katawan kaya ipinagpatuloy nito ang pagpapanggap bilang si Hwasa. Agad niyang hiniling kay Bangbang na ibigay ang video. Maya-maya pa ay dumating si Eugene. Ngunit dahil naroon si Bangbang, nagpatuloy si Hai sa pagpapanggap bilang si Hwasa sa harap nito. Labis na nadismaya si Eugene at sa sobrang galit ay sinipa niya ang defibrillator. Pagkatapos nito, ipinakita ni Bangbang kay Hai ang video ni Gi Chansung at Kim Mogan. Labis na natuwa si Hai nang makita yon. Hiniling pa niya kay Bangbang na ibigay sa kanya ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa kanilang investigasyon. Kinabukasan, isinagawa ang ikatlong paglilitis ni Gi Chansung. Sa pagkakataong iyon, tinawag bilang saksi ang kanyang matalik na kaibigan na kasama niya sa sasakyan noong araw ng aksidente. Ayon sa testimonya nito, wala siyang napansing kakaiba bago pumalya ang preno ng sasakyan. Ngunit tinanong ng abogado kung bakit wala silang napansing problema gayong dumaan sila sa isang matarik at sikat na kalsada sa Seoul bago nangyari ang aksidente. Ipinaliwanag ng abogado na kung totoong pumalya ang preno, siguradong may mararamdaman o maririnig silang kakaiba habang pababa sa matarik na daan. Ngunit dahil sa pagiging tuso ni Hai, mabilis siyang nakaisip ng palusot. Sinabi niyang malakas ang tugtog ng musika sa loob ng sasakyan, kaya hindi narinig ng kaibigan ni Chansung ang tunog ng sirang preno. Dahil sa paliwanag na iyon, madaling nalinlang ni Hai ang hukom. Nagtagumpay siyang mailigtas si Gi Chansung sa pagkakakulong. Labis na natuwa si Gisan sa resulta ng paglilitis, kaya agad siyang nagdaos ng engranding celebration kasama ang kanyang mayayamang kaibigan. Hindi nagtagal, ipinakita naman ni Hai kay Gisan ang video ni Kim Mogan habang bumibisita sa bahay ng anak nito. Ginamit niya iyon upang i-blackmail si Gisan. Hiniling niyang burahin nito ang video ng pagpunta niya sa opisina ni Direktor Ma. Iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkamatay nito. Bukod pa rito, hiniling din ni Hai na gawin siyang senior shareholder ng kumpanya. Galit na galit si Gisan ngunit napilitan siyang sumunod dahil ayaw niyang makulong ang kanyang anak. Ngumiti si Hai nang may pagmamataas matapos makuha ang gusto niya. Kinabukasan, binisita ni Hai si Hwasa na bagong gising pa lamang sa ospital. Dahil nakabalik na siya sa kanyang tunay na katawan, lalo siyang naging mayabang. Alam niyang gustong maghiganti ni Hwasa kay Gisan kaya sadya niyang sinabi na napawalang sala na si Gi Chansung upang lalo itong masaktan. Eksaktong oras din iyon nang dumating si Eugene na akala pa rin ay si Hai si Hwasa. Labis itong ikinagalit ni Hwasa. Dahil dito, agad na pagtanto ni Eugene na matagumpay nang nakabalik si Hai sa kanyang tunay na katawan. Labis siyang natuwa sa nangyari. Hindi nagtagal, naging high-ranking shareholder si Hai at tuluyan niyang natupad ang matagal na niyang pangarap. Upang maiwasan ang pangungulit ni Bangbang, binigyan ni Hai ng pera si Bangbang upang umalis at magbakasyon. Samantala, dahil sa terminal pancreatic cancer ni Hwasa, nagpa siya ang kulungan na palayain na siya ng mas maaga. Dumating sina Professor Kang at ang ama ni Hai upang sunduin si Hwasa mula sa kulungan. Sila ang mga taong patuloy na naniwala sa inosente ni Hwasa sa kabila ng lahat. Ngunit napakalakas ng impluensya ni Gisan kaya hindi sila makahanap ng sapat na ebidensya upang tuluyang mailigtas si Hwasa. Gayunpaman, nanatiling matatag si Hwasa at hindi sumuko sa kanyang layunin. Kailangan makahanap ni Hwasa ng ebidensya upang tuluyang pabagsakin si Gisan. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya sa grupo ng mga hacker na matagal na niyang sworn brothers. Inutusan niya silang ibalik ang video ng pagkikita ni Kim Mogan at Gi Chansung. Ngunit sinabi ng kanyang mga kasama na naibigay na ni Bangbang ang video kay Hai. Labis na nabigla si Hwasa sa balitang iyon. Sa kabutihang palad, sinabi ng mga hacker na kaya pa nilang ma-recover ang data. Samantala, masayang nag-enjoy sina Hai at Gi Eugene sa kanilang oras na magkasama nang biglang may tumunog sa doorbell. May isang misteryosong taong nagpadala ng isa na namang lumang kahon. Sa loob nito ay may matching rings na katulad ng singsing na inihanda noon ni Eugene bilang sorpresa. Habang nasa romantikong sandali ang dalawa, muling tumunog ang doorbell. May isa na namang package na dumating. Isa na namang lumang kahon ang laman nito, ngunit wala ng laman ang loob. Dahil patay na si Direktor Ma, nagsimula silang magtaka kung sino ang nagpapadala ng mga kahong iyon. Kinabukasan, isinagawa ang appeal trial ni Gi Chansung. Dumalo rin si Hwasa sa paglilitis. Habang ihahatid na sana ng hukom ang hatol, biglang dumating si Oh Bong Sam at mariing sinabi na hindi simpleng traffic accident ang nangyari kundi isang planadong pagpatay laban kay Kim Mogan. Nagpakita pa siya ng ebidensya sa korte. Ngumiti si Hwasa ng may kasiyahan. Lumalabas na 15 minuto bago magsimula ang paglilitis, habang umiinom si Bong Sam, biglang lumabas sa telebisyon ang video ng pagkikita ni Chansung at Kim Mogan. Bukod pa rito, may USB drive ring biglang lumitaw sa mesa. Lahat ng iyon ay plano ng grupo ng mga hacker na kumikilos ayon sa utos ni Hwasa. Pagbalik sa korte, matapos ipakita ang video, napagtanto ng hukom na planado ang pagpatay at hindi simpleng aksidente lamang ang nangyari. Dahil dito, inaresto si Gi Chansung. Galit na galit si Gisan at agad niyang pinaghinalaang si Hwasa ang nasa likod ng lahat. Dinala si Chansung sa presinto para sa investigasyon, ngunit mariin itong itinanggi ang lahat.
Iginiit niyang nagkataon lamang ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, nanatili siyang nakakulong habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa puntong iyon, kinausap ni Eugene ang kanyang pamangkin tungkol sa koneksyon nito kay Kim Mogan. Biglang nagalit si Chansung. Nasaktan siya dahil pakiramdam niya ay hindi rin siya pinaniniwalaan ng sarili niyang tiyuhin. Dahil dito, agad siyang binigyan ni Eugene ng tranquilizer upang kumalma. Ngunit dahil sa koneksyon ni Chansung kay Kim Mogan, nagsimula nang maghinala si Eugene sa kanyang pamangkin. Kalaunan, nagtungo si Hai sa silid ni Gisan ngunit muntik na siyang saktan nito dahil pinaghihinalaan siyang nakikipagsabuatan kay Hwasa. Gayunpaman, naalala ni Gisan kung paano ipinagtanggol ni Hai ang kanyang anak kaya unti-unti rin siyang kumalma. Pagkatapos nito, umuwi si Hai at nadatnang sinusundan pa rin siya ni Bangbang. Dahil dito, diretsahan niyang sinabi ang kanyang tunay na pagkatao at pinalaya si Bangbang sa bahay. Labis na nagalit si Bangbang kaya agad siyang bumalik kay Hwasa. Ngunit noon ay malubha na ang kalagayan ni Hwasa. May terminal pancreatic cancer siya at wala nang lunas ang kanyang sakit. Ilang araw na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Ngunit bago siya mamatay, determinado siyang makita si Gisan na makulong. Upang makahanap ng pera para sa pagpapagamot ni Hwasa, nagsimulang magbenta ng mga handbag si Bangbang. Ngunit kakaunti lamang ang kanyang kinita. Dahil desperado, nagnakaw siya ng pondo mula sa SHC Law Firm at ginamit ang pera upang bumili ng masustansyang pagkain para kay Hwasa. Nilandi pa niya ang isang doktor upang makahiram ng pera para sa gamot. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ni Assistant Kim habang ninanakaw ang pera at agad itong isinumbong kay Beho. Ibinunyag din niya ang kasalukuyang address ni Hwasa. Nang malaman ni Gisan kung nasaan si Hwasa, agad siyang nagpadala ng asasin upang lagyan ng lason ang idrip nito. Ngunit nakita ni Hwasa ang mukha ng asasin. Nang mapagtanto nitong nabuking siya, agad nitong tinangkang patayin si Hwasa. Sa kasamaang palad, nagsimula ng umepekto ang lason sa katawan ni Hwasa. Pagbalik ni Bangbang, natagpuan niyang kritikal na ang kondisyon ni Hwasa. Sa sobrang takot, agad niyang tinawagan si Dr. Eugene. Pagkarinig sa balita, mabilis na dumating si Eugene at agad na nagbigay ng antidote na nagpatatag muli sa kondisyon ni Hwasa. Upang maiwasang muling magpadala ng asasin si Gisan, napagdesisyonan nilang ilipat si Hwasa sa bahay ni Hai upang doon magtago. Ngunit hindi nila inaasahan na natuklasan iyon ng asasin. Dahil dito, hinabol sila nito gamit ang motorsiklo. Ngunit pagdating sa isang intersection, naaksidente ang asasin at bumagsak ang motorsiklo nito. Sinamantala ni Eugene ang pagkakataon upang makatakas sila. Alam ni Eugene na hindi masaya si Hai sa pagdating ni Hwasa sa bahay kaya ipinaliwanag niya kung bakit kailangan niya itong iligtas. May mahalagang impormasyon si Hwasa para kay Eugene. Bago dinala ni Eugene si Hwasa sa bahay, hindi niya sinasadyang nakita ang larawan ng kanyang biological mother sa mga dokumento ni Hwasa. Nagtaka siya kung saan nakuha ni Hwasa ang litrato. Ipinaliwanag ni Hwasa na kaibigan ng kanyang tunay na ina na si Esther si Kim Mogan. Bumalik noon si Kim Mogan mula sa ibang bansa upang hanapin si Esther, ngunit namatay si Esther matapos nitong isilang si Eugene. Dahil dito, pumunta si Kim Mogan sa bahay ni Gisan upang magtanong tungkol kay Esther dahil magkaibigan sila noong nag-aaral pa sa Chicago. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sinabi rin ni Hwasa na tuwing nakikita niya si Eugene, tila may mga alaala siyang naalala mula sa nakaraan. Upang malinawan ang lahat, dinala siya ni Eugene sa isang hypnotist na senior niya. Sa pamamagitan ng hypnosis, muling bumalik kay Hwasa ang mga alaala mula 34 taon na ang nakalipas. Sa alaala niyang iyon, nakita niya ang totoong Gisan na nakaupo sa tabi niya, ang lalaking pinatay ni Dongbae at ginamit ang pagkamatay upang i-frame siya. Dahil dito, labis na nataranta si Hwasa. Napagtanto niyang kahawig na kahawig ng totoong Gisan si Eugene. Samantala, lihim silang pinagmamasdan ni Gisan. Kalaunan, tahimik nitong nilapitan si Hwasa. Tinanong ni Hwasa kung bakit gusto siyang patayin ni Gisan. Ngunit galit na galit si Gisan dahil sinira umano ni Hwasa ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Matapos pag-isipan ng lahat at malaman niyang kaunti na lamang ang nalalabing oras ni Hwasa, sinabi ni Gisan na tigilan na nila ang paghihiganti. Iginiit niyang matagal nang lumipas ang 34 taon kaya mas mabuting huwag na silang makialam sa buhay ng isa't isa. Nangako pa siyang bibigyan niya si Hwasa ng pera upang magpagamot sa pinakamahusay na ospital kung tatanggapin nito ang alok. Ngunit tumanggi si Hwasa. Iginiit niyang kailangang may managot sa lahat ng nangyari. Dahil dito, sinabi niyang maghanda na si Gisan para sa buhay nito sa kulungan. Pag-uwi ni Eugene, muli niyang binuksan ang misteryosong lumang kahon na ipinadala noong nakaraang araw. Sa pinakailalim nito ay may nakatagong litrato. Makikita roon ang totoong Gisan kasama si Chairman Gisan. Dahil sa larawang iyon, nabigla si Eugene nang mapagtanto niyang si Gisan pala ang kanyang biological father at si Chairman Gisan naman ang kanyang tunay na lolo. Samantala, matapos makakuha ng ebidensya laban kay Gi Chansung, naging mausisa si Oh Bong-sam tungkol sa USB na naglalaman ng video. Gustong-gusto niyang malaman kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Dahil dito, pinaimbestigahan niya ang fingerprints sa USB at mabilis niyang natukoy ang pagkakakilanlan ng mga hacker. Agad niya silang hinanap at tinanong kung sino ang nag-utos sa kanila na ipadala ang USB. Ngunit upang protektahan si Hwasa, nagsinungaling ang babaeng hacker. Sinabi niyang si Hai ang nagbigay ng utos. Gumawa pa siya ng peking ebidensya upang suportahan ang kanyang kwento. Labis na natuwa si Bong-sam nang marinig iyon. Noong panahong si Hwasa pa ang nasa katawan ni Hai, madalas silang magkasamang uminom ni Bong-sam. Dahil dito, unti-unti siyang nahulog ang loob kay Hai.
Ngunit matapos tuluyang makabalik si Hai sa kanyang tunay na katawan, malamig nitong tinanggihan ang damdamin ni Bong Sam. Tahimik na tiniis ni Bong Sam ang masasakit na salita ni Hai. Dahil pinaghihinalaan si Hai sa pagkamatay ni Direktor Ma at sa matinding pagtatanggol nito kay Gi Chansong, labis na nadismaya si Bong Sam. Ngunit nang malaman niyang si Hai rin ang nagbigay ng USB na naglalaman ng ebidensya laban kay Chansong, muli siyang natuwa. Agad niyang pinuntahan si Hai upang tanungin ito. Ngunit walang ideya si Hai sa kanyang sinasabi dahil hindi naman talaga siya ang nagbigay ng USB. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang damdamin ni Bong Sam para sa kanya. Kinabukasan, napilitan si Bong Sam na ipatupad ang arrest warrant laban kay Hai dahil may taong nagsumbong kay Gisan tungkol sa pag-uusap nila noong nakaraang araw. Kasabay nito, napagtanto ni Eugene na si Director So ang taong nagpapadala ng mga misteryosong lumang kahon. Si Director So rin pala ang doktor na nagsagawa ng autopsy sa totoong Gisan 34 taon na ang nakalilipas. Noon, sinuhulan siya ni Dongbae at ginawa siyang direktor mula sa pagiging ordinaryong surgeon. Ang kapalit nito ay tulungan niyang itago ang tunay na pagkakakilanlan ng bangkay upang makapagpanggap si Dongbae bilang si Gisan at ma-frame si Hwasa. Ipinakita rin ni Director So kay Eugene ang litrato ng totoong bangkay na nasa loob ng sasakyan noong nakaraan. Dahil dito, naunawaan ni Eugene kung bakit walang litrato ng biktima sa archives nang hanapin yon ni Hwasa noon. Sa wakas, tuluyan nang nakumpirma ni Eugene na si Gisan ay nagpapanggap lamang bilang kanyang ama sa loob ng mahigit 30 taon. Samantala, naaresto na si Hai. At ang taong nagbigay ng ebidensya laban sa kanya ay walang iba kundi si Gisan. Matagal nang nawalan ng tiwala si Gisan kay Hai. Matapos maaresto si Gi Chansong, nalaman din ni Gisan mula sa kanyang mga tauhan na si Hwasa ay nagtatago sa bahay ni Hai. Dahil dito, binalak din niyang alisin si Eugene dahil naniniwala siyang kakampi ito ni Hwasa. Dahil wala ng abogado ang kumpanya upang ipagtanggol si Hai, ipinasa ni Gisan ang kaso ng kanyang anak sa kanyang bayaw. Bago dalhin si Hai sa kulungan, hiniling niya kay Bong Sam na payagan siyang makausap si Gisan. Dahil si Hai ang tumulong sa kanya upang maaresto si Gi Chansong, pumayag si Bong Sam. Labis na nagulat si Hai nang malaman niyang si Gisan mismo ang nag-utos na iparesto siya. Hindi maintindihan ni Ulji Hai kung bakit siya ipinakulong ni Gisan. Hindi naman siya nakipagtulungan kay Hwasa, sa katunayan, ginawa pa niya ang lahat upang mailigtas sa kulungan si Gi Chansong. Ngunit gaano man niya ipaliwanag ang sarili, hindi na nagtitiwala si Gisan kahit kanino, lalo na ngayong nakakulong na ang kanyang anak. Nang mapagtanto ni Hai na wala na siyang laban, lumuhod siya sa harap ni Gisan at nagmakaawang tulungan siya nito. Nangako siyang ayusin niya ang lahat. Ibinunyag pa ni Hai na si Hwasa ang tunay na pumatay kay Direktor Ma at ikinuwento niya ng buo ang tungkol sa pagpapalit nila ng kaluluwa. Ngunit hindi naniwala si Gisan sa kahit isang salita niya. Sa halip, malamig siyang ipinadala nito sa kulungan. Ang pangunahing ebidensya laban kay Hai ay ang video ng pagpunta niya sa bahay ni Direktor Ma. Upang tuluyan ng mawalan ng pag-asa si Hai, ipinag-utos pa ni Biho na walang abogado mula sa SHC Law Firm ang dapat tumulong sa kanyang kaso. Samantala, mag-isang nakaupo si Gisan sa kanyang madilim na silid habang inaalala ang mga nangyari noon. Matapos malaman ni Chairman Gisan na pinatay ni Dongbae ang tunay na Gisan, labis siyang nasaktan. Lumuhod noon si Dongbae sa harap ng kanyang ama at nagmakaawang patawarin siya. Ngunit galit na galit si Chairman Gisan at sinipa siya. Dahil sa sama ng loob, nagbanta si Dongbae na ibubunyag niya ang lihim tungkol sa pagkakaroon ng illegitimate child ni Chairman Gisan. Nagbanta rin siyang ilalantad ang totoong nangyari noong araw na namatay ang tunay na Gisan. Dahil dito, malakas siyang sinampal ni Chairman Gisan. Takot na takot si Chairman Gisan na kapag nalaman ng publiko ang katotohanan, mawawasak ang reputasyon ng korporasyong buong buhay niyang itinayo. Dahil sa matinding galit at sama ng loob sa ama, lalo lamang naging malupit si Dongbae. Makalipas ang ilang panahon, nagkasakit ng malubha si Chairman Gisan. Ikinulong siya ni Dongbae sa isang liblib na isla at pinapadalhan lamang ng pagkain minsan kada 2 linggo. Samantala, sa mainland, tuluyan ng inagaw ni Dongbae ang kontrol sa SHC Corporation. Sinuhulan niya ang lahat ng taong may kaugnayan sa kaso ni Hwasa at namuhay bilang si Gisan hanggang sa kasalukuyan. Ang kalupitan ni Chairman Gisan ang nagtulak kay Dongbae upang maging mabagsik at walang awang tao. Sa kasalukuyan, nais ng tuluyang patahimikin ni Gisan si Eugene upang hindi na nito halungkatin pa ang nakaraan. Plano niyang ipadala si Eugene sa Dubai bilang direktor ng isang ospital na binili niya roon. Ngunit alam ni Eugene na masama ang kanyang kapatid. Naniniwala siyang si Gisan ang pumatay sa kanyang tunay na ama. Dahil dito, diretsahan niyang tinanggihan ang alok. Nang makita ito ni Gisan, sinabi niyang nakakulong ngayon si Hai. Kapag pumayag si Eugene na pumunta sa Dubai, tutulungan niya itong iligtas si Hai. Sa kabila nito, tinalikuran lamang siya ni Eugene at umalis. Ngunit paglabas niya, naghihintay na pala ang mga tauhan ni Gisan. Sinubukan niyang lumaban ngunit agad siyang pinatulog ng mga ito. Samantala, pilit namang naghahanap si Hai ng paraan upang mapawalang sala ang sarili. Humingi siya ng tulong kay Bong Sam upang makausap si Hwasa. Pagkikita nila, ikinuwento ni Hwasa ang buong nangyari sa araw ng pagkamatay ni Direktor Ma. Ayon kay Hwasa, kumain siya ng pufferfish na inialok ni Direktor Ma. Pagkatapos niyang kumain, nagsimula siyang makaramdam ng matinding kumbulsyon. Makalipas ang ilang sandali, hinampas niya sa ulo si Direktor magamit ang bote. Ngunit matapos noon, nawalan siya ng malay ng ilang oras. Pakiramdam ni Hai ay may mali sa kwento, ngunit iginiit ni Hwasa na yon ang totoong nangyari. Matapos suriin ang lahat ng detalye, napagtanto ni Hai na hindi si Hwasa ang tunay na pumatay kay Direktor Ma.
Batay sa blood test ni Director Ma, may tetrodotoxin mula sa pufferfish sa kanyang katawan. Bukod pa rito, may ulcer si Director Ma kaya mas mabilis kumalat ang lason sa kanyang katawan. Naunawaan din ni Hai na ang dahilan kung bakit nawalan ng malay si Hwasa ng matagal ay dahil nakalason din ito mula sa pufferfish. Imposibleng mamatay agad ang isang tao dahil lamang sa paghampas ng bote sa ulo. Matapos marinig ang paliwanag ni Hai, naniwala si Oh Bong-sam na inosente si Hwasa sa pagkamatay ni Director Ma. Ipinaalala rin ni Hai kay Bong-sam ang USB drive na ibinigay nito noon bilang ebidensya laban kay Gi Chan-sung. Hiniling niyang tulungan siya nitong linisin ang kanyang pangalan at imbestigahan kung ano talaga ang kinain ni Director Ma noong araw na iyon. Agad na nagsimula ng investigasyon si Bong-sam. Tinipon niya ang mga ebidensya at dokumento ng kaso at ipinadala ang mga ito sa Forensic Institute. Matapos suriin ang mga piraso ng bote, natuklasan nilang may 0.7 mg ng lason dito. Ayon sa pagsusuri, sapat na ang 1 mg upang makapatay ng tao. Dahil dito, malinaw na nalason si Director Ma at hindi namatay dahil sa paghampas sa kanya ng bote. Ibig sabihin, may ibang taong nagplano ng patayin si Director Ma bago pa man makarating si Hwasa. Upang mahanap ang salarin, nagsimula silang mag-imbestiga tungkol sa bentahan ng tetrodotoxin online. Hindi nagtagal, may natuntun silang seller. Lihim na isinasagawa ang bentahan na parang drug deal. Iniiwan lamang ng seller ang lason sa isang tagong lugar habang iwan naman ng buyer ang pera bago kunin ang lason. Matapos dumating ang delivery man upang kunin ang pera, agad siyang hinabol ni Oh Bong-sam. Kahit gaano pa ito lumaban, wala itong nagawa at tuluyan pa rin siyang naaresto. Sa murang edad nito, marunong na pala siyang gumawa at magbenta ng iligal na tetrodotoxin. Agad siyang pinilit ni Bong-sam na ibigay ang listahan ng mga bumibili ng lason. Kapag tumanggi siya, habang buhay siyang makukulong. Dahil dito, mabilis na nakuha ng pulisya ang listahan ng mga buyer. At sa listahang iyon, nakita nila ang pangalan ni Song Jae. Si Song Jae ay matalik na kaibigan ni Gi Chan-sung. Ngunit nagtaka ang lahat kung bakit gugustuhin nitong patayin si Director Ma. Dahil dito, mas pinalalim pa ng pulisya ang investigasyon at agad nilang ininterrogate si Song Jae. Doon nila natuklasan na ginamit lamang ni Chan-sung ang account ng kanyang kaibigan upang bilhin ang lason. Sa wakas, nagkaroon na ng matibay na ebidensya ang pulisya. At malinaw na si Gi Chan-sung ang tunay na salarin. Sa parehong oras, sa pamamagitan ng security camera system, nalaman din ni Gisan na nagtungo si Director Ma sa silid ng kanyang anak bago ito namatay. Labis na natakot si Chan-sung nang tanungin siya ng kanyang ama tungkol dito. Lumalabas na isang araw bago namatay si Director Ma, nilagyan ni Chan-sung ng lason ang isang bote ng alak. Sinabi nitong gusto niya ang anak ni Director Ma kaya ibinigay niya rito ang alak bilang regalo. Nang marinig ito ni Gisan, galit na galit niyang sinampal ang kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ito kawalang ingat. Ngunit sumagot si Chan-sung. Sinabi niyang kung si Dongbae talaga si Gisan, sino naman siya? Dahil alam ni Director Ma ang tunay na pagkatao ni Gisan, pinatay siya ni Chan-sung upang protektahan ang kanyang ama. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Handa na si Chan-sung na patayin ang sinumang makaalam ng totoong identidad ni Gisan. Pagkatapos nito, inilabas ni Chan-sung ang isang lumang litrato. Makikita roon ang totoong Gisan kasama si Esther. Dahil dito, napagtanto rin ng Peking Gisan na si Gyojin ay tunay na anak ng totoong Gisan. Samantala, dahil napatunayang may alibi si Hai at natukoy na rin ang tunay na salarin, tuluyan siyang nakalaya. Ngunit pagdating niya sa law firm, isang panibagong dagok ang kanyang hinarap. Ipinaalam ni Biho na kanselado na ang kontrata niya sa SHC law firm at opisyal na siyang tanggal sa trabaho. Malinaw na nalaman ni Gisan ang pakikipagtulungan niya kay Oh Bong-sam kaya nagalit ito at tuluyang sinira ang kanyang karera. Bukod pa rito, sinabi rin ni Assistant Kim na kukunin na rin ng kumpanya ang apartment na ibinigay kay Hai sa loob ng 2 linggo. Tuluyan ang bumagsak ang karera at reputasyon ni Hai. Labis siyang nasaktan at sinisi si Hwasa dahil naniniwala siyang ito ang sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na magalit, mahinahong inalo siya ni Hwasa. Samantala, nais ni Eugene na makipagtulungan kay Director So upang pabagsakin si Gisan. Noong una ay tumanggi si Director So dahil natatakot siyang mapatay tulad ni Director Ma. Ngunit nang mangako si Eugene na kapag nabawi niya ang kontrol sa SHC Corporation, ay ibibigay niya kay Director So ang pamamahala ng Shanghai Hospital, agad itong pumayag. Sinubukan din ni Eugene na kumbinsihin si Hwasa na makipagtulungan sa kanila. Para sa nalalapit na retrial ng kaso ni Hwasa na nangyari 34 taon na ang nakalipas, nais ni Eugene na si Hai mismo ang maging defense lawyer ni Hwasa. Naniniwala siyang mas nauunawaan na ngayon ni Hai ang paghihirap ni Hwasa dahil minsan na itong namuhay sa katawan nito. Ngunit hindi nila alam na lihim silang minamanmanan ni Gisan. Nagpasya silang magsampa ng 2 kaso laban dito. Ang una ay ang retrial ni Hwasa upang mapatunayan ang kanyang inosente. Ang ikalawa naman ay ang pagbawi ni Eugene sa mana at kontrol ng SHC Corporation. Gayunpaman, sinabi ni Hai na mas mahirap patunayan ang ikalawang kaso. Hindi sapat ang 2 litrato lamang upang kumbinsihin ang hukom. Ngunit sinabi ni Director So na mayroon siyang pinakamahalagang ebidensya. Isa pala itong lumang radyo. Nakarecord dito ang pag-uusap ng ina ni Hwasa at ng taong sumaklolo noon sa totoong Gisan. Doon nabunyag na nabali ang leeg ng totoong Gisan dahil sa pagkahulog nito. Bukod pa rito, ipinakita rin sa recording na matapos ang insidente, pinainom ni Dongbae ng sleeping pills si Hwasa. Dahil dito, imposibleng si Hwasa ang nakabali sa leeg ng biktima habang wala itong malay. Napakahalaga ng ebidensyang iyon. Kapag naiharap iyon sa korte, siguradong makukulong ang Peking Gisan.
Nang malaman ito ni Hwasa, hindi niya napigilan ang kanyang pagluha. Agad niyang pinuntahan ang kanyang matandang ina dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong mapatunayan ang kanyang inosente. Samantala, dahil sa pagkamatay ni Kim Mogan at sa tangkang pagpatay kay Direktor Ma, naglabas na ng arrest warrant ang pulisya laban kay Gi Chansung. Ngunit agad itong hinarang ng mga bodyguard ni Gisan. Sinamantala ni Chansung ang pagkakataon upang tumakas gamit ang kanyang motorsiklo. Ngunit dose-dose ng police cars ang agad na humabol sa kanya. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang may police ambush na naghihintay sa kanyang daraanan. Nang makita niya ang mga pulis na may dalang posas, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Sa sobrang desperasyon, pinaharurot niya ang motorsiklo diretsyo sa mga pulis at bumangga sa likod ng isang police car. Tumilapon ang kanyang katawan at ilang beses na gumulong sa kalsada. Dahil sa matinding aksidente, agad siyang isinugod sa ospital. Galit na inutusan ni Gisan ang mga doktor na gawin ang lahat upang mailigtas ang kanyang anak. Bagamat humihinga pa si Chansung, ipinakita ng CT scan na tuluyang nadurog ang kanyang 15th cervical vertebra. Dahil dito, naging quadriplegic siya at hindi na kailanman makakabangon muli. Labis na nadurog ang puso ng ina ni Chansung at walang tigil itong umiyak. Samantala, halos mawalan naman ng katinuan si Gisan sa sobrang galit at desperasyon. Kumuha pa siya ng baril at tinangkang barilin si Eugene. Lubhang naging tensyonado ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, nawala ng malay si Gisan dahil sa matinding pagkabigla. Kung hindi nangyari iyon, posibleng may isa na namang pagpatay na naganap ng gabing iyon. Matapos ang insidente, mahinahong inalo ni Hai si Eugene at tiniyak na magiging maayos din ang lahat. Dahil malapit nang bawiin ng kumpanya ang apartment na ibinigay sa kanya, kinabukasan ay nagtungo si Hai sa real estate office upang maghanap ng bagong matitirhan. Ngunit paglabas pa lamang niya, ipinaalam ni Assistant Kim na pinapatawag siya ni Beho sa kumpanya. Naroon din si Gisan. Naalala ni Hai ang malupit na asal nito noong nakaraang araw kaya agad niyang naramdaman na may hindi tama. Tulad ng inaasahan, ipinakita ni Beho ang mga ebidensyang nagpapatunay sa mga iligal na gawain at panunuhol ni Hai. Ang mga dokumentong ito ay matagal nang nakolekta ni Direktor Ma. Kapag lumabas ang mga dokumentong iyon, mawawala ang lisensya ni Hai bilang abogado at maaari pa siyang makulong ng 3 taon. Ginamit iyon ni Gisan upang pagbantaan siya. Pinilit niya si Hai na kalabanin sina Eugene at Hwasa. Binalaan pa siya ni Gisan na kapag hindi siya sumunod, sisiguraduhin nitong babagsak siya at mas malala pa ang sasapitin niya kaysa sa kanyang ama. Sinabi ni Hai na kailangan niya ng oras upang mag-isip, ngunit labis siyang nabagabag sa nangyari. Lumalabas na ang ama ni Hai ay dating chief prosecutor. Noon, sinubukan niyang maghanap ng ebidensya upang mapawalang sala si Hwasa, ngunit na-frame siya ng mga tauhan ni Gisan. Dahil dito, natanggal siya sa prosecutor's office at naging mahirap ang kanyang buhay. Labis ding nalungkot ang ama ni Hai habang inaalala ang mga nangyaring iyon. Narinig ni Hwasa ang kanilang pag-uusap at nakaramdam siya ng matinding guilt dahil nadamay ang pamilya ni Hai sa laban niya. Samantala, ang pinakamahalagang ebidensya upang mapabagsak si Gisan ay ang lumang radyo. Nasa loob nito ang recording ng pag-uusap ng ina ni Hwasa at ng taong sumaklolo noon sa totoong Gisan. Matapos ang ilang araw na investigasyon, sa wakas ay nakakuha si O Bongsam ng impormasyon tungkol sa taong iyon. Ngunit nalaman ni Bongsam na patay na pala ito. Sa katotohanan, pinatay ang kaptein ng mga tauhan ni Gisan at pinalabas nilang nagpakamatay ito. Upang pagtakpan ang kanyang mga krimen hanggang sa kasalukuyan, pinapatay ni Gisan ang sinumang magtangkang makialam sa kaso mula 34 taon na ang nakalipas. Samantala, magdamag na nag-isip si Hai. Ayaw niyang maranasan ang sinapit ng kanyang ama kaya nagpasya siyang kumampi kay Gisan. Upang mapigilan ang nalalapit na retrial ni Hwasa, ibinigay ni Hai kay Gisan ang lahat ng mahahalagang dokumento at ebidensya. Ang mga dokumentong iyon ay pinaghirapang kolektahin ng buong grupo dahil si Hai ang magiging defense lawyer ni Hwasa. Nagtiwala silang lahat sa kanya at ibinigay ang lahat ng ebidensya. Ngunit hindi nila inaasahang ipagkakanulo niya sila. Labis na natuwa si Gisan sa nangyari. Sa oras na yon, walang kaalam-alam si Hwasa sa pagtataksil ni Hai. Akala niya ay malapit na siyang mapawalang sala. Dahil dito, labis siyang naantig at nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya. Kahit hawak na ni Gisan ang mga ebidensyang maaaring makapagpahinto sa retrial ni Hwasa, hindi pa rin siya nasiyahan. May isa pa kasing kasong dapat niyang harapin. Ito ay ang kaso ni Eugene upang mabawi ang kanyang mana at ang kontrol sa SHC Corporation. Hindi kayang ipagkanulo ni Hai si Eugene. Kaya gusto niyang makipagkasundo na lamang ito kay Gisan. Pinuntahan niya si Eugene upang kumbinsihin siya. Ipinaliwanag niyang masyado ng mapanganib si Gisan at handa nitong patayin ang sinumang humadlang sa kanya. Dagdag pa niya, kung itutuloy ang inheritance lawsuit, may 160 abogado ang panig ni Gisan, samantalang kakaunti lamang sila. Kaya naniniwala si Hai na hindi nila dapat kalabanin si Gisan. Nais niyang makipagkompromiso si Eugene. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Eugene. Hindi niya kayang makipagtulungan sa taong pumatay sa kanyang ama. Kinabukasan, aksidenteng nakita ni Bangbang si Hai na sumasakay sa kotse ni Beho. Dahil alam niyang natanggal na si Hai sa SHC law firm, nagtaka siya at palihim na sinundan ang sasakyan. Ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, hinarang siya ng mga tauhan ni Beho. Pagkatapos nito, bumalik si Bangbang at agad na sinabi kay Hwasa ang nakita niya. Ang tunay na dahilan ng pakikipagkita ni Beho kay Hai ay para pilitin itong ibigay ang lahat ng dokumento at ebidensya na may kaugnayan sa inheritance case ni Eugene. Sinabi ni Hai na kailangan niya pa ng oras upang ihanda ang mga yon.
Ngunit ginamit ni Beho ang mga lumang kasalanan ni Hai upang takutin siya at pilitin siyang madaliin ang pagbibigay ng mga dokumento. Lalo pang nalagay sa mahirap na sitwasyon si Hai. Kapag ibinigay niya ang mga dokumento kay Beho, para na rin niyang ipinagkanulo si Eugene. Ngunit kapag hindi siya sumunod, siguradong makukulong siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ang ebidensya. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Hwasa ng balita na hindi pa pala naisusumite sa korte ang mga dokumento para sa kanyang retrial. Doon niya napagtantong palihim na ibinigay ni Hai ang mga dokumento kay Gisan. Dahil dito, agad siyang sumugod upang kumprontahin si Hai. Sa puntong iyon, wala nang nagawa si Hai kundi sabihin ang buong katotohanan. Labis na nadismaya si Hwasa nang malaman niya ang buong sitwasyon. Hindi siya makapaniwalang sa puntong malapit na siyang mapawalang sala, bigla na lamang naglaho ang lahat ng kanyang pag-asa. Maging si Gyujin ay nabigla rin. Hindi niya inakalang lulubog ng ganoon kalalim si Ulji Hai sa maling landas. Diretsahan pang inamin ni Hai na ginawa niya ang lahat para lamang sa sarili niyang kapakanan. Dahil sa masasakit na salitang iyon, labis na nasaktan si Eugene. Pakiramdam niya ay minahal lamang siya ni Hai dahil kapatid siya ni Gisan. Dahil dito, tuluyan ang nawala ng tiwala si Eugene sa kanyang kasintahan. Tinanggal pa niya ang singsing nilang dalawa at itinapon iyon sa basurahan. Nang makita iyon ni Hai, tila may kumirot sa kanyang puso. Ang totoo, sadya niyang sinabi ang masasakit na salita upang tuluyan na siyang bitawan ni Eugene. Alam niyang kapag ipinagpatuloy nito ang laban para sa mana ng SHC Corporation, hindi ito patatawarin ni Gisan kahit pamanalo sila. Para kay Gisan, wala lamang halaga ang buhay ng tao. Samantala, wasak din si Eugene. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha dahil hindi niya inakalang ang relasyon nila ay isa lamang palang kasinungalingan at pakinabangan. Galit na galit si Bangbang para kay Hwasa. Dahil dito, bumili siya ng mga peach at itinapon ang lahat ng gamot ni Hai laban sa allergy nito. Plano niyang patayin si Hai gamit ang allergy attack. Ngunit bago pa maisubo ni Hai ang peach, agad siyang pinigilan ni Hwasa. Labis na nadismaya si Bangbang. Nagpakumbaba pa si Hwasa at nakiusap kay Hai na ibalik ang mga dokumento. Gusto lamang niyang matupad ang huling hiling ng kanyang matandang ina. Kaunti na lamang ang oras na natitira sa kanya, kaya ang tanging nais niya ay mapagtagumpayan ang retrial bago siya mamatay. Ngunit walang awa siyang tinanggihan ni Hai. Wala nang nagawa si Hwasa kundi umiyak sa sobrang kawalan ng pag-asa. Samantala, nagdala naman si Gisan ng avocado salad para pakainin ang kanyang anak na si Gi Chansung. Ngunit hindi lamang ito tumangging kumain. Nakiusap pa siya sa kanyang ama na patayin na lamang siya. Mas gugustuhin pa raw niyang mamatay kaysa mabuhay sa ganoong katawan. Hindi napigilan ni Gisan ang mapaluha nang marinig iyon. Gayunpaman, pilit niyang pinalakas ang loob ng kanyang anak. Nangako siyang gagawin niya ang lahat upang muli itong makabangon kahit hindi pa niya alam kung paano. Kinabukasan, ibinigay ni Hai kay Gisan ang mga case files tungkol sa kaso ni Eugene. Ngunit hindi niya isinama ang mga larawan ng crime scene mula sa nakaraan. Hindi naman iyon pinansin ni Gisan dahil may iba siyang pakay. Ipinakita niya kay Hai ang video recording ng pagkikita ni Director Ma at ni Hwasa. Sa panahong iyon, ang kaluluwa ni Hai ay nasa katawan ni Hwasa. Nais kumpirmahin ni Gisan kung si Hai nga ba talaga ang taong nasa video. At malinaw na si Hai iyon. Dahil dito, naniwala si Gisan na totoo ang soul swapping. Doon nagsimulang mabuo sa isip niya ang isang mapanganib na plano. Nais niyang ipagpalit ang kaluluwa ng kanyang anak sa ibang katawan. Nasa bahay ni Eugene ang defibrillator, kaya nagpadala si Gisan ng tao upang nakawin ito. Pagkatapos, inutusan niya si Hai na tulungan siyang ipagpalit ang kaluluwa ng kanyang anak. Kapag nagtagumpay siya, buburahin ni Gisan ang lahat ng dokumento tungkol sa panunuhol ni Hai. Bukod pa roon, bibigyan pa siya ng shares sa kumpanya. Tinanggap ni Hai ang alok. Sa oras ding iyon, umuwi si Eugene at nagulat nang makitang nawawala ang defibrillator. Agad siyang nagtungo kay Gisan. Ipinaliwanag ni Gisan ang sitwasyon at gusto pa niyang magkaayos silang magkapatid. Nais niyang tulungan ni Eugene na ipagpalit ang katawan ni Gi Chansung sa ibang tao. Ngunit naniniwala si Eugene na napakadelikado ng soul swapping. Pagkatapos nito, hinabol niya si Hai upang pigilan ito. Sinubukan niyang kumbinsihin si Hai na tigilan na ang paggawa ng masama. Ngunit hindi siya pinansin ni Hai. Kalaunan, pinuntahan ni Eugene si Gi Chansung. Habang nag-uusap sila, inamin ni Chansung na matagal na niyang kinainggitan ang kanyang tiyuhin. Naiinggit siya dahil malusog ang katawan nito at gwapo pa. Narinig ni Gisan ang pag-uusap nilang dalawa habang nakatayo sa labas ng silid. At doon niya nabuo ang isang nakakakilabot na ideya. Nais niyang ipagpalit ang kaluluwa ni Eugene at Gi Chansung. Ngunit dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang defibrillator, humingi siya ng tulong kay Director So. Nangako si Gisan na kapag nagtagumpay sila, ibibigay niya kay Director So ang pamamahala ng Shanghai Hospital. Dahil dito, agad pumayag si Director So. Samantala, nagtungo si Hai sa ospital upang hanapin si Gisan. Ngunit sinabi ng kanyang mga tauhan na wala roon ang chairman. Paalis na sana si Hai nang makita niyang nagmamadaling dalhin ni Director So ang isang pasyente. Labis siyang nabigla nang mapagtanto niyang si Eugene pala yon. Agad niyang ipinaalam kay Hwasa ang nangyayari at dali-dali silang nagtungo upang iligtas si Eugene. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Director So ang plano. Itinali niya ang mga kamay ng dalawang lalaki habang hawak ang defibrillator. Gayunpaman, litong-lito pa rin si Director So. Hindi niya maintindihan kung bakit naniniwala si Gisan na kayang magpalit ng kaluluwa ng isang simpleng defibrillator. Ngunit napilitan si Director So na sundin ang utos ni Gisan kapalit ng pangakong ibibigay sa kanya ang pamamahala ng Shanghai Hospital.
Samantala, si Gisan ay naghihintay sa kanyang pribadong silid habang punong-puno ng tensyon. Nang dumating ang grupo ni Hai at Hwasa, nakita nilang maraming bodyguard ang nagbabantay sa labas. Dahil naubusan na sila ng oras, nagpanggap si Bangbang na isang nurse. Lumapit siya sa isa sa mga bodyguard at biglang inakusahan itong nanghihipo. Malakas siyang sumigaw upang makatawag ng pansin. Sa loob ng silid, hindi na rin mapakali si Director So. Sinabi pa nito na kung totoong hinaras siya ng bodyguard, maaari niya itong ay demanda dahil maraming CCTV camera roon bilang ebidensya. Maya-maya, pilit nang kinaladkad si Bangbang ng mga bodyguard. Ngunit bago yon, lihim niyang inilabas ang cellphone at nag-live stream ng kanilang mga mukha. Pagkatapos ay mabilis niyang pinindot ang buton upang magsara ang pinto. Kasabay nito, sinunog ni Hai ang isang dyaryo at inilapit ito sa fire alarm system ng ospital. Agad na tumunog ang fire alarm at nagkagulo ang buong ospital habang nagsilikas ang mga pasyente. Sinamantala ni Hai ang kaguluhan upang makapasok sa opisina ni Director So at pigilan ang plano nito. Sa gitna ng kanilang pag-agawan, aksidenteng tumama ang defibrillator sa mukha ni Director So kaya nangisay ito sa matinding kuryente. Nang marinig ni Gisan ang fire alarm, agad siyang nataranta at tumakbo papunta sa silid ng kanyang anak. Pagdating niya roon, nadatnan niyang walang malay si Director So habang nakatakas na ang grupo ni Hai. Dahil dito, inakala ni Assistant Kim na nagtagumpay ang soul swapping. Agad niyang dinala si Eugene sa isang pribadong silid sa bahay. Ngunit nagpapanggap lamang si Eugene na walang malay. Hindi niya maintindihan ang nangyari at ang tanging naaalala niya ay inimbitahan siya ni Director So at pagkatapos ay pinainom siya ni Assistant Kim ng sleeping pills. Samantala, sinabi ni Hai na kukunin niya muli ang mga dokumento para sa apela ni Hwasa. Malinaw na nagpasya na siyang harapin si Gisan. Kasabay nito, matapos ang ilang araw na investigasyon, nakahanap si Oh Bong-sam ng video ng assassin na nagtangkang patayin si Hwasa ilang araw na ang nakaraan. Batay sa resume ng suspect, natuklasan ng pulisya na ang palayaw nito ay Jim Cook. Mas nakakagulat pa rito, nalaman nilang siya rin ang pumatay kay Sanhai, ang traffic analyst na minsang sinuhulan ni Hai. Dahil dito, kinailangang madaliin ng pulisya ang paghuli sa killer bago pa ito makapanakit muli. Samantala, pinuntahan ni Eugene si Gi Chansung. Pagkakita ni Gisan kay Eugene, una niya itong napagkamalang kanyang anak. Ngunit nang tawagin siya ni Chansung at magsabing nauuhaw ito, napagtanto niyang nabigo ang soul swapping plan. Muli na namang nakiusap si Chansung sa kanyang ama na patayin na lamang siya. Hindi na naman napigilan ni Gisan ang mapaiyak. Sa kabilang banda, lumalala na rin ang kondisyon ni Hwasa. Kaya masigasig na binibigyan siya ni Eugene ng painkiller injections. Sinamantala ni Hwasa ang pagkakataon upang sabihan si Eugene na huwag nang magalit kay Hai. Ngunit nang umalis siya, hindi man lamang magawang tingnan ni Eugene si Hai. Kahit malamig ang pakikitungo niya rito, malinaw na mahal pa rin niya ito. Napansin niyon ni Bangbang. Nagtaka siya kung bakit hindi sinabi ni Hai kay Eugene na pumunta siya sa ospital upang iligtas ito. Ngunit hindi sumagot si Hai. Tahimik lamang siyang uminom upang lunurin ang kanyang kalungkutan. Kinabukasan, nagtungo si Hai upang magbigay muli ng ebidensya kay Beho. Doon niya natuklasang marami pa itong itinatagong dokumento sa loob ng isang safe. Pinaghinalaan ni Hai na naroon din ang mga dokumento para sa retrial ni Hwasa. Agad niya itong sinabi kay Hwasa. Ngunit hindi niya makuha ang mga dokumento dahil nagsimula ng paghinalaan siya ni Beho. Dahil dito, nagpasya si Hwasa na siya na mismo ang kukuha ng mga yon. Nang gabing iyon, matapos umalis ang ibang abogado, nagkunwari si Hwasa na isa lamang cleaning lady at lihim na pumasok sa opisina ni Beho. Si Hai naman ay nagbantay sa labas. Sinubukan ni Hwasa ang lahat ng password na ibinigay ni Hai, ngunit walang gumana. Habang iniisip ang nakaraan, naalala ni Hwasa kung gaano kamahal ni Beho ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil dito, ipinasok niya ang birthday ng kapatid nito bilang password. At tama nga siya. Agad na bumukas ang safe. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Assistant Kim sa opisina. Mabilis na gumawa ng dahilan si Bangbang upang mailayo ito. Nagulat pa si Assistant Kim nang bigla siyang halikan ni Bangbang upang matulungan si Hwasa na makatakas ng ligtas. Sa kasamaang palad, hindi nakita ni Hwasa ang mga dokumentong hinahanap niya. Hindi niya alam na naipasa na pala ni Beho ang mga yon kay Gisan. At walang pag-aalinlang ang sinunog ni Gisan ang lahat ng dokumento. Lalong naging mahirap ang sitwasyon. Ngunit kahit ganoon, hindi sumuko si Hwasa. Hiniling niya kay Hai na buuin nilang muli ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos nito, iniabot ni Hwasa kay Hai ang mga dokumentong naglalaman ng lahat ng iligal na gawain at panunuhol nito. Sa pamamagitan ng mga dokumentong iyon, hindi na magagamit ni Gisan ang mga kaso laban kay Hai upang ipakulong siya. Sa puntong iyon, labis na nagsisi si Hai sa lahat ng kanyang nagawa. Hindi niya inasahan sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang tratuhin ng mabuti ni Hwasa. Sa kabilang banda, matapos makuryente si Director So, nagkaroon siya ng irregular heartbeat at ang kanyang pag-isip ay naging parang sa isang 3 taong gulang na bata. Nakaramdam ng matinding guilt ang grupo ni Hai dahil alam nilang bunga rin iyon ng pakikipagsabuatan ni Director So kay Gisan noon upang manakit ng iba. Samantala, galit na galit si Gisan dahil naniwala siya sa kwento ni Hai tungkol sa soul swapping. Umuwi siyang malungkot at walang kontrol sa emosyon. Pagdating niya sa bahay, lumapit ang isa niyang tauhan at sinabing alam na nito kung bakit nabigo ang soul swapping plan. Ipinakita nito kay Gisan ang CCTV footage mula sa ospital. Makikita roon na magkasamang dumating si Hai at Hwasa bago nangyari ang insidente. Doon napagtanto ni Gisan kung bakit pumalpak ang kanyang plano. Sa sobrang galit, winasak niya ang kanyang bagong biling laptop.
Hindi pa man siya nakakalma ay dumating si Beho at ibinalitang ninakaw ni na Hwasa ang mga dokumentong maaaring magpabagsak kay Hai. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Gisan. Nagpasya siyang ipapatay na ang buong grupo ni na Hai. Samantala, sa tulong ng kaibigang nagtatrabaho sa ospital, nakita rin ni Eugene ang CCTV footage. Doon niya nalaman na si Hai pala ang nagligtas sa kanyang buhay. Agad niya itong pinuntahan at mahigpit na niyakap. Ngunit ipinakita ni Hai kay Eugene ang mga dokumentong naglalaman ng lahat ng kanyang krimen at katiwalian. Sinabi niyang hindi siya mabuting tao. Inamin niyang marami siyang ginawang maruruming paraan upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit walang pakialam si Eugene doon. Ano man ang naging kasalanan ni Hai noon, siya pa rin ang babaeng mahal niya. Dahil dito, nagpasya siyang harapin ang lahat ng pagsubok kasama siya. Kinabukasan, inimbitahan ng grupo ni na Hai si Officer O sa kanilang bahay. Layunin nilang makahanap ng bagong ebidensya upang mapabagsak si Gisan. Dahil sinunog na ni Gisan ang radyo na naglalaman ng recording noon, kailangan nilang humanap ng ibang paraan. Ang recording na yon ay usapan ng ina ni Hwasa at ng rescuer noong nangyari ang kaso 34 years ago. May natitira pa palang duplicate recording si Hwasa. Ngunit dahil hindi yon original copy, mahirap itong tanggapin bilang ebidensya sa korte. Ipinaliwanag ni Officer O na maaari pa rin itong magamit kung makakahanap sila ng ibang recording ng boses ng rescuer upang maikumpara gamit ang audio analysis. Problema nga lang, ipinapatay na ni Gisan ang rescuer noon kaya mahirap makahanap ng recording nito. Pumunta ang grupo sa asawa ng rescuer upang magtanong. Sa kabutihang palad, may karaoke business ang pamilya nito kaya marami silang lumang audio tapes. Matapos ang ilang araw na paghahanap, nakakita sila ng recording na malinaw ang boses ng rescuer. Kailangan na lamang nila hintayin ang scientific analysis. Samantala, hindi mapakali si Gisan. Matapos niyang mapagtantong si na Hwasa at Hai ang sumisira sa lahat ng kanyang plano, inutusan niya ang assassin na si Jim Cook upang patayin sila. Dinukot ni Jim Cook sina Hai at Hwasa. Itinali niya ang dalawa at naglabas ng syringe na may lason. Eksakto namang tumawag si Eugene kay Hai. Masaya niyang ibinalita na nakakita siya ng napakahalagang ebidensya para mabawi ang kanyang mana. Natagpuan niya ang autopsy report na itinago noon sa opisina ni Director So. Malinaw sa report na ang totoong sanhi ng pagkamatay ng tunay na Gisan ay nabalinglig dahil sa matinding pagkakahulog at external trauma. Ibig sabihin, totoo ngang napatay siya noong nakipaglaban siya kay Dongbae. Ngunit agad pinatay ni Jim Cook ang tawag kaya naghinala si Eugene na may masamang nangyari. Agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Hai. Kasabay nito, nagising si Bangbang dahil sa doorbell. Nakita niya ang basag na salamin sa sahig kaya kumuha siya ng frying pan bilang sandata. Sa tamang pagkakataon, mabilis na sinipa ni Hai si Jim Cook at napabagsak ito. Sinamantala iyon ni Bangbang at hinataw ng malakas sa ulo ang assassin gamit ang kawali. Ngunit napakadelikado ni Jim Cook. Bago pa niya maatake muli ang dalawa, dumating si Eugene. Pagkakita sa paparating na tao, mabilis na tumakas ang assassin. Nagkataon namang kakarating lang din ni Officer O sa bahay. Agad silang humabol ni Eugene kay Jim Cook. Kahit pilit tumatakas ang assassin, hindi siya nakalayo. Lumaban pa ito ngunit hindi niya kinaya ang husay ni Officer O sa pakikipaglaban. Agad siyang pinusasan at inaresto. Dahil dito, tuluyan ang nakulong si Jim Cook. Sa pagsusuri ng call history ng assassin, natuklasan ni Officer O na tauhan ni Gisan ang nag-utos sa kanya. Sapat na ebidensya iyon upang kasuhan si Gisan ng pag-uutos ng pagpatay. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, lalong lumala ang kondisyon ni Hwasa. Ngunit tumanggi pa rin siyang maospital. Alam niyang kaunti na lamang ang oras niya kaya nais niyang ituloy agad ang kanyang retrial. Upang mapalakas pa ang kanilang ebidensya, dinala ng grupo ni na Hai ang ina ni Hwasa sa kanilang bahay at nirecord nila muli ang kanyang boses. Mabilis nilang nakuha ang resulta ng audio analysis. Ganap na nagtugma ang sound frequencies at vibration patterns ng dalawang recording. Maging ang boses ng rescuer ay eksaktong pareho. Dahil dito, tinanggap ng forensic team na maaaring gamitin ang duplicate copy bilang valid evidence. Sa wakas, nagkaroon sila ng sapat na ebidensya para sa retrial ni Hwasa. Agad na isinumite ni na Hai at Bangbang ang kaso sa korte. Ngunit habang pauwi sila, biglang nawalan ng malay si Hwasa. Agad siyang isinugod ni Hai sa ospital. Samantala, determinado pa rin si Gisan na tuparin ang hiling ng kanyang anak kaya ipinagpatuloy niya ang soul swapping plan. Nagpadala siya ng mga tauhan upang harangin ang sasakyan ni Eugene. Ngunit tumanggi si Eugene na buksan ang pinto ng kotse. Handa nang basagin ng mga tauhan ni Gisan ang bintana gamit ang mga pamalo nang biglang tumawag ang ospital. Sinabi nilang kritikal na ang kondisyon ni Chansung. Dahil dito, agad na umatras ang mga tauhan. Lumalabas na alam ni Chansung na allergic siya sa lemon-flavored cake kaya kusa niya itong ipinabili sa bodyguard at ipinakain sa kanya. Pagkatapos niya itong kainin, nagkaroon siya ng seizure at cardiac arrest. Nang makita ni Gisan ang desperasyon ng kanyang anak, labis siyang nasaktan at nabigla. Sinampal pa ng kanyang tauhan ang bodyguard na bumili ng cake. Kasabay nito, nakita ni Gisan si Hwasa sa ospital. Sa sobrang galit, sinugod niya ito at pilit sinakal. Naniniwala siyang kung hindi sinira ni Hwasa ang kanyang plano, magkakaroon sana ng malusog na katawan si Chansung. Ngunit dahil sa sobrang emosyon, nagsimulang mag-hallucinate si Gisan. Nakita niya si Hwasa na parang noong 34 years ago pa. Dahil dito, natakot siya at agad na binitiwan si Hwasa bago umalis. Kinabukasan, nagsimula na ang retrial ni Hwasa. Si Hai mismo ang naging defense lawyer niya.
Matapang niyang ipinahayag sa korte na hindi si Hwasa ang tunay na killer sa kaso 34 years ago. Upang kumbinsihin ang hukom, inilabas ni Hai ang unang ebidensya, ang recording ng pag-uusap ng rescuer at ng ina ni Hwasa. Pinatunayan ng recording na hindi namatay si Gisan dahil sa toxic gas poisoning kundi dahil sa nabalinglig. Pagkatapos nito, inilabas ni Hai ang pangalawang ebidensya, ang lumang autopsy report na nahanap ni Eugene sa opisina ni Director So. Batay sa report, malinaw na ang totoong sanhi ng pagkamatay ay pagkakahulog. Dahil dito, pinayagan ng hukom ang retrial at muling binuksan ang kaso ni Hwasa. Ngunit hindi man lang nabahala si Gisan. Alam niyang mahirap kalabanin ang napakalaking legal team ng SHC Law Firm. Mahigit 63 lawyers ang nasa kanyang panig habang si Hai lamang ang pangunahing lumalaban. Bukod pa rito, nabayaran na rin nila ang prosecutor at hukom para sa susunod na hearing. Lalong naging delikado ang sitwasyon. Nang magsimula ang opisyal na retrial, muling ipinaliwanag ni Hai ang testimonya ng rescuer tungkol sa pagkabali ng leg ng tunay na Gisan. Ipinakita rin niya ang autopsy report na nagpapatunay na namatay ang biktima dahil sa pagkakahulog. Ngunit dahil tumanggap ng suhol ang prosecutor, agad itong tumutol. Iginiit niyang opinyon lamang iyon ng rescuer at hindi sapat na medical conclusion. Hindi nagpatinag si Hai. Agad niyang inilabas ang background records ng rescuer at pinatunayan na isa itong military doctor noon. Dahil dito, hindi maaaring baliwalain ang kanyang findings tungkol sa broken neck. Napilitan namang magbago ng taktika ang prosecutor. Tinawag niya si Beho bilang witness dahil siya raw ang lead investigator ng kaso noon. Agad namang tumestigo si Beho na umamin daw mismo si Hwasa sa pagpatay kay Gisan 34 years ago. May fingerprints pa raw ni Hwasa sa official confession report. Kaya para sa kanila, walang saysay ang retrial. Dito direktang hinarap ni Hai si Beho. Tinanong niya kung bakit nawawala ang autopsy report sa original investigation files gayong siya ang lead investigator noon. Ibinunyag rin niya na matapos ang kaso, agad na naging asawa ng fake Gisan ang kapatid ni Beho kahit halos hindi pa sila magkakilala noon. Iginiit ni Hai na malinaw itong kapalit ng pananahimik at pagtatakip sa krimen ni Dongbae. Ngunit dahil bayad din ang hukom, agad nitong pinahinto ang questioning at pinabura sa court record. Na-adjourn tuloy ang hearing. Kasabay nito, nagkamalay naman si Chansung ngunit patuloy pa ring gustong magpakamatay. Labis itong ikinalungkot ni Gisan. Upang pakalmahin ang anak, ikinuwento niya rito ang tungkol sa soul swapping. Nangako siyang bibigyan niya ito ng malakas at malusog na katawan. Ngunit hindi nila alam na naririnig ni Eugene ang lahat mula sa labas ng pintuan. Pagpapatuloy ng retrial, tinanong ng prosecutor, kung hindi si Hwasa ang killer, bakit siya umamin noon? Dito nagsalita si Hwasa. Ipinaliwanag niyang mahal na mahal niya noon si Dongbae kaya handa siyang mamatay kasama ito. Habang wala siyang malay noon, minsan siyang nagising at nakita niyang hindi si Dongbae ang katabi niya kundi ang totoong Gisan. Ibig sabihin, itinapon ni Dongbae ang bangkay ng tunay na Gisan sa sasakyan upang palabasin iyon si Dongbae. Galit na galit si Beho sa revelasyong ito at agad na tumutol. Ngunit upang patunayan ang kanyang sinabi, ipinakita ni Hai ang lumang crime scene photo sa courtroom screen. Makikita roon ang totoong Gisan na nakaupo sa loob ng sasakyan. Dahil sa malinaw na ebidensyang iyon, tuluyang natahimik si Beho. Nalaman ni Gisan na unti-unti na siyang natatalo kaya tahimik siyang tumayo upang umalis. Ngunit bago siya makalabas, diretsong itinuro siya ni Hwasa sa harap ng lahat. Malakas niyang ipinahayag, ikaw si Dongbae. Pansamantalang natigil ang paglilitis dahil hindi pa tapos ang sentencing process. Hindi pa rin agad na aresto si Dongbae. Samantala, agad siyang nagpadala ng mga tao upang kidnapin si Hai. Pati si Eugene ay dinukot rin nila. Sa kabutihang palad, alam na ni Officer O ang panganib na kinakaharap ni Eugene. Matapos marinig ni Eugene ang plano ni Dongbae na gamitin siya para sa soul swap ni Chansung, naghinala na siyang may masamang mangyayari. Kaya bago pa man mangyari ang kidnapping, kusa na siyang lumapit kay Officer O para humingi ng tulong. Nag-install sila ng tracking API sa cellphone ni Eugene upang matunton agad siya sakaling may mangyari. Pagbalik sa kasalukuyan, natuklasan ng mga tauhan ni Dongbae ang cellphone ni Eugene kaya agad nila itong itinapon. Nang dumating ang pulisya sa lokasyon, ang cellphone na lamang ang kanilang nadatnan. Samantala, dinala naman si Hai sa SHC laboratory. Palihim siyang tumawag kay Officer O upang sabihin ang kanyang lokasyon. Kasabay nito, magkatali ang mga kamay ni Eugene at Chansung habang inihahanda ang soul swapping experiment. Eksakto namang malapit nang simulan ang proseso nang biglang umatake si Hai. Agad niyang inagaw ang defibrillator at nagbantang sisirain ito. Labis na natakot si Dongbae. Paulit-ulit siyang nakiusap kay Hai na tumigil. Ngunit buong lakas na ibinagsak ni Hai ang defibrillator sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Officer O. Mabilis niyang inaresto ang lahat ng bodyguards sa labas bago sumugod papasok. Pagpasok nila, nakita nilang yakap-yakap ni Dongbae ang sirang defibrillator habang umiiyak ng hysterically. Malinaw na tuluyan nang nawasak ang kanyang huling pag-asa. Sa wakas, nailigtas si Eugene. Naaresto rin ang tauhan ni Dongbae dahil sa kidnapping at attempted murder. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang retrial ni Hwasa. Sa gitna ng paglilitis, buong tapang na ibinunyag ni Hai na tumanggap ng suhol ang judge at prosecutor. Inamin din niya ang sarili niyang mga kasalanan at katiwalian noon. Ayon kay Hai, ang 34 taong pagkakakulong at death sentence ni Hwasa ay bunga ng kasakiman ng mga taong tulad nila. Sa kabila ng matinding karamdaman ni Hwasa, hindi siya nagpagamot matapos makalaya. Sa halip, pinili niyang ipaglaban ang kanyang inosensya dahil iyon na lamang ang dahilan niya upang magpatuloy mabuhay.
Matapos marinig ang lahat, nakaramdam ng pagsisisi ang hukom. Sa huli, dahil sa matitibay at hindi matatawarang ebidensya, opisyal na idineklara ng korte na inosente si Huasa. Pagkatapos ng 34 taong pagdurusa at kahihiyan, tuluyan din siyang napawalang sala. Hindi napigilan ni Huasa ang kanyang pag-iyak habang tumatakbo papunta sa kanyang matandang ina. Sa wakas, natupad na rin ang pinakamatagal nitong hinihiling. Ang katotohanan tungkol sa pagpatay ay ipinalabas rin sa balita. Nang malaman ito ng asawa ni Dongbay, labis siyang nabigla. Agad niyang tinawagan ng asawa upang kumprontahin ito. Ngunit wala nang maipaliwanag si Dongbay. Samantala, gustong patayin ng asawa ang telebisyon, ngunit pinigilan siya ni Chansong. Sinabi nitong kailangan din nilang harapin ang katotohanan. Matapos ang hearing, muling na ospital si Huasa. Nang puntahan siya ni Hayi sa ospital, wala siya sa kanyang kwarto. Lumalabas na lumabas si Huasa upang maupo ng mag-isa sa labas. Pinipilit siyang papasukin ni Hayi dahil sobrang lamig ng panahon. Ngunit ayaw nang bumalik ni Huasa sa loob. Tahimik namang tumawag si Hayi ng ambulansya dahil palala ng palala ang kondisyon nito. Habang magkasama sila, sinabi ni Huasa na naging masaya siya sa mga panahong nakasama niya si Hayi. Nagpasalamat siya rito dahil tinulungan siyang malinis ang kanyang pangalan. Pinayuhan pa niya si Hayi na huwag kailanman susuko bilang abogado. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, dahan-dahang humiga si Huasa sa kandungan ni Hayi. Mahigpit siyang niyakap ni Hayi habang walang tigil sa pag-iyak. Sa unang pagkakataon, tunay na naunawaan ni Hayi ang lahat ng sakit at paghihirap na pinagdaanan ni Huasa. Ngunit huli na ang lahat. Tuluyan ng pumanaw si Huasa. Sa libing ni Huasa, biglang nagpakita si Dongbay sa kanyang puntod. Puno siya ng pagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan, ngunit huli na ang lahat para baguhin pa yon. Samantala, opisyal ding inaresto si Biho dahil sa plano nitong ipapatay si Hayi. Dahil alam na ni Chansung ang katotohanan tungkol sa nakaraan, tinatawag na niyang Dongbay ang kanyang ama sa halip na father. Lubos na nasaktan si Dongbay, ngunit wala na siyang magawa. Nawala na rin sa kanya ang kontrol sa SHC Corporation at tiyak na haharap siya sa kulungan para pagbayaran ang lahat ng kanyang krimen. Samantala, nagpa siya si Hayi na itapon na ang defibrillator upang wala ng ibang taong magdusa dahil dito. Magkasamang binisita ni na Eugene at Hayi ang ina ni Huasa. Doon, buong tapang na nag-propose si Eugene kay Hayi. Samantala, naging personal secretary na ni Hayi si Bangbang. Nabawi naman Eugene ang mana at kontrol sa SHC Corporation. Gayunpaman, pinili niyang huwag pamunuan mismo ang kumpanya. Ibinigay niya ang pagiging chairman sa mas nararapat dahil naniniwala siyang mas mahalaga para sa kanya ang pagliligtas ng buhay bilang doktor. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.